Nang humingi akong 20 araw na unpaid leave para alagaan ang aking biyenan na ospital, sa araw kanyang paglabas, inabayan niya ang panganay kong hipag at walang babalang sinampal ako sa harap ng aming mga kamaana. Natahimik ang aking asawa, si Ben, nga 3 segundo, at pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na ikinagulat ng lahat sa silid at nakpakulimlim sa mukha nga aking biyenan. Ang amoy ngang gamot at ang kakaibang amoy ngang gakumot sa ospital ay kumapit na sa bawat hiblangang aking damit sa loop ngang 20 araw. Nakaluhod ako sa sahig, tinipon ang mga natirang malinis na lampin kasama ng maruruming damit ng aking biyenan. Isinuksok ang mga ito sa isang madilim na asul na plastic bag. Gusot ang aking buhok at malalim ang aking mga mata dahil sa kakulangan ng tulog at sa mga mabilisang kinakain na baon mula sa tiyantein ng ospital. Ngayon ang araw ngang paglabas niya, humingi akong 20 araw na unpaid leave sa aking trabaho bilang isang arkitekto para alagaan siya. Sinabi ngang doktor na nakaroon siyang mild stroke at kailangan ng 24,7 na pagbabantay. Hindi kami kampante na kumuhang tagalabas at masyadong mahal ang kumuhang profesional na nurse. Ang aking asawa, si Ben, ay nasa critical na yuktong kanyang trabaho sa bangko at hindi makapak-leave. Ang kapatid niya, si Kuya Tonyo, ay nagsabing abala siya sa business trip habang ang hipak kong si Ate Lisa ay nagreklamo tungkol sa kanyang allergy sa amoy ng ospital. Sa huli, ang responsibilidad ay napunta sa akin, ang bunso at pinakatahimik na manugang. Biglang bumukas ang pinto ang silid at isang mabangong amoy ng mamahaling pabango ang pumasok na nilamon ang medyo bahong amoy ng silid. Lumitaw si Ate Lisa. Suot niya ang isang cream-colored na silk dress na mahigpit na nakayakap sa kanyang buong katawan. Ang kanyang matutulis na takong ay kumakalansing sa sahig na may tile. May dala siyang isang makulay na bungkos na pink na liryo na nakabalot sa mamahaling imported na cellophane. Ngumiti si Ate Lisa ng napakaliwanag at umalingaw-ngaw ang kanyang mataas na tawa. Mami, binabati kita sa paglabas mo sa ospital. Tignan mo, ang ganda ng kutis mo ngayon, ang ganda. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking loop. Si Aling Nena, ang biyenan ko, ay nakaupo sa kama na may iritadong mukha habang pinapanood akong naglilinis. Ngunit nang makita niya si Ate Lisa, agad na lumiwanag ang kanyang mukha na parang bulala. Mabilis niyang itinulak ang unan sa likod niya at humarap. Sa aking hipag, ang boses ay matamis. Ibang-iba sa tono niya kapag kausap ako. Ay anak, masaya na ako na dumating ka. Bakit ka pa naabala sa mga bulala? Sayang lang ang pera, pero aminin ko, maganda talaga ang mga bulala. Ang panganay kong manugang talaga ang may taste. Alam kung ano ang gusto ko. Tumayo ako. Pinakpagan ang alikabo sa tuhod ng aking pantalon at kinuha ang basong maligamgam na tubig na ibinuhos ko para inumin ni Mommy bago umuwi. Mahina akong nagsalita. Mommy, uminom ka pong maligamgam na tubig. Sinabi ng doktor na uminom siya ng brain supplement bago sumakay sa kotse. Tininan ako ni Aling Nena. Pagkatapos ay tumingin sa makulay na bungkos ng bulala sa kamay ni Ate Lisa. Malinaw na lumabas ang paghahambing sa kanyang mga mata. Sa isang panig ay ang gulo-gulo kong manugang na may baso ng plain water. Sa kabilang panig ay ang eleganteng panganay na manugang na may mamahaling bungkos nga bulala. Bigla niyang ipinagpag ang aking kamay. Ang boses ay matalim. Anong iniinom? Hindi mo ba nakikita na kausap ko ang ate mo? Bakit ka ba sumisingit at nakakagulo? Mas malakas ang pakpak ng kanyang kamay kaysa sa inaakala ko? O marahil, masyado akong pagod pagkatapos ng 20 gabing walang tulog? Dumulas ang baso sa aking kamay, nahulog sa sahig at nabasag. Ang mainit na tubig ay tumalsik sa makintab na sapatos na balat ni Ate Lisa. Sumigaw si Ate Lisa at lumukso paatras. Ay naku, anong ginagawa mo, Celia? Bago pa lang ang sapatos ko. Ang tunog ng basa na baso at ang sigaw ni Ate Lisa ay ikinagulat ng lahat sa silid. Ang nga pasyente at kanilang nga kamaanak sa kalapit na kamananak impake ng kanilang nga gamit ay huminto rin, usyoso. Nagmamadali akong yumuko upang pulutin ang mga basa na piraso, ang bibig ay nautal.
Pasensya na po. Nadulas po ang kamay ko. Anong nadulas? Sumigaw si Aling Nena, ang mukha ay namumula. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Pinaparingan mo ba ako? Kalalabas ko lang sa sakit. Magpapahinga na ako? Tapos binasak mo ang baso para malas-malasin ako? O galit ka na ospital ako at nahirapan ka kaya nagpaparinig ka? Dumating si Ben mula sa pag-asikaso ngang bayarin sa ospital. Nang makita ang eksena, mabilis siyang lumapit upang tulungan ako. Mommy, pagod lang po si Celia kaya nadulas. Bakit ka po nagsasalitang ganyan? Pinapanigan mo ba siya? Sumigaw si Aling Nena. Ang kanyang galit ay sumiklap nang makita niyang pinapanigan ng kanyang anak ang asawa nito. Malakas niyang binata ang kamay ni Ben at biglang lumapit. Slap! Isang malakas na sampal ang tumama sa kaliwang pisngi ko. Ang tuyong tunok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, malinaw na malinaw. Mainit ang aking pisngi, nahihilaw ang aking ulo, at bingi ang aking tenga. Napada ako, hawa pa rin ang basak na pirasong baso, tumingala sa aking biyenan na may hindi makapaniwalang tingin. Humihingal si Aling Nena, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha, ang kanyang boses ay nanginginig. Matagal ko nang tiniis ang ugali mo. Sa loop ng 20 araw na inaalagaan mo ako, ang mukha mo ay laging nakasimangot na parang may burol. Tignan mo ang panganay mong hipag. Masaya siya at nagdala ng bulala at prutas para salubungin ako? Ikaw! Kaya mo lang akong bigyan ng sakit sa puso. Walang modo kang manugang. Si Ate Lisa ay nakatayo sa tabi. Hawak pa rin ang mabangong bungkos ng liryo. Ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang ngumisi sa isang ngiting puno ng panalo, ngunit mabilis itong naging pekeng pakabigla. Mommy, huminahon po kayo. Alam niyo naman na hindi siya ganun nun. Bakit niyo po siya sinasampal sa harap ng maraming tao? Paktawanan tayo nga tao. Tumingin ako sa paligid. Nakita nga matang awa. Pagtataka. Et ang bulungan ng maestranghero. Tumulo ang aking luha. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sa loob ng 20 araw, pinapakain ko siyang bawat kutsarang lugaw, inilalabas ang bawat basurahan ng ihi, at nililinis ang bawat kuko ng kanyang paa. Ang kapalit ay isang sampal at isang malupit na paghahambing sa isang bungkos eng bulaklak na nakakahalaga eng 800 pesos. Ang buwang silit ay bumalot sa nakakatakot na katahimikan. Maging ang pinakausisero ay kinailangan ding magpigil ngang hininga sa matinding sampal ni Aling Nena sa akin. Malinaw na 5 daliri ang bakas sa aking namumulang pisngi. Mainit na parang naplansa. Mahipit kong kinagat ang aking labi, sinusubukang pigilan ang higbi na umaakyat sa aking lalamunan. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa basa na baso hanggang sa nadugo ng hindi ko namamalayan. Tumayo si Ben sa harapan ko. Nanginginig ang kanyang balikat, hindi ko alam kung dahil sa galit o sa gulat. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang ina na palagi niyang ginagalang at pinagtitiisan. Ang ina na palagi niyang sinasabihan sa akin na ang isang pagtitiis ay may siyam na kapayapaan. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, ang 3 segundong katahimikan ay parang 1 siglo. Tila napansin din ni Aling Nena na napasobra siya. Ang kamay na sumampal sa akin ay nakabitin pa rin sa ere. Nanginginig na bumaba. Tiningnan niya si Ben, balak sanang magalit pa upang itago ang kanyang pakabigla, ngunit ang tingin ng kanyang bunsong anak ay nagpahinto sa kanya. Hindi ito ang karaniwang tingin ng pagpapakumbaba kundi isang nakakatakot na lamig. Nagsalita si Ben sa isang malalim at malinaw na boses, bawat salita. Natapos na po ba kayong sampalin ang asawa ko? Nautal si Aling Nena. Pinangaralan ko lang siya. Tignan mo kasi ang ugali niya. Tama na. Pinutol ni Ben ang kanyang salita. Hindi malakas ngunit sapat para marinig ng lahat sa silid. Kung ayaw niyo na sa asawa ko at nakikita niyo na ang panganay, kung hipak ang mas masunurin, kung gayon, simula ngayon, hindi na kayo kailangang umuwi sa bahay namin. Pumunta na lang kayo sa bahay ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa para magsaya. Napatulala si Aling Nena, nanlaki ang kanyang nga mata. Ikaw, anong sinasabi mo? Pinapalayas mo ako? Bahay ko ito.
Karapatan kong tumira kung saan ko gusto. Nagulat din si Atelisa at mabilis na sumingit. Ben, anong kakaiba ang sinasabi mo? Sanay na si Mommy sa inyo? Sa bahay namin masikip. Paano siya makakatulog? Huwag kang dahil lang sa pinapanigan mo ang asawa mo ay magiging bastos ka na sa nanay mo. Tumingin si Ben sa kanyang hipag. Ang kanyang matalim na tingin ay nagpatigil sa kanya at umatras siya ng isang hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, binuksan ang isang file, at ipinakita ito sa harap ni na Aling Nena at Ate Lisa. Ito ay isang detalyadong Excel spreadsheet hanggang sa huling sentimo. Nasimula siyang mabasa. Ang boses ay matata na parang hukom na nabibigay nga hatol. Ito ang buwan ng mga gastos para sa pagpapa-ospital ni Mommy. Unang item, bayad sa ospital, gamot, x-ray, kabuwang 365 pesos ang nagbayad. Si Ben at Celia. Kontribisyon ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa, 0 pesos. Idinaan niya ang kanyang daliri at nagpatuloy sa pagbasa. Ikalawang item, gastos sa pag-alaga. Ang pinakamurang tagalabas ay 500 pesos bawat araw. Para sa 20 araw, ito ay 10,000 pesos. Ang gumawa, si Celia, nag-unpaid leave at nagbantay ng 24,7. Kontribisyon ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa. Isang bungkos ng liryo na nakakahalaga ng 800 pesos at 3 beses na pagdalaw. Bawat pagdalaw ay 15 minuto para mag-post sa Facebook. Nagulat ang buong silid. Ang nga bulungan ay ngayon ay lumiko sa pagtuliksa sa biyenan at sa manugang na nakasuot ng silk dress. Namula ang mukha ni Ate Lisa at pagkatapos ay namutla. Nautal siya. Ben, masyado kang nagbibilang ng sentimo sa pamilya? Paano mo susukatin ang damdamin ng pera? Ngumiti si Ben ng mapakla, isang mapait na ngiti. Oh, ang damdamin ay hindi nasusukat ng pera, ngunit ang paggalang ay hindi lamang salita. Ate Lisa, ang asawa ko ay naglaan ng kanyang lakas, panahon, at kahit ang kanyang dignidad para paksilbihan si Mommy. Ang kapalit ay isang sampal sa harap ng maraming tao dahil sa isang nabasak na baso. Samantalang ikaw ay nagbigay ng isang bungkos ang bulaklak at pinuri ni Mommy ng husto. Humarap siya kay Aling Nena na ngayon ay namumutla. Mommy, nakbook na. Ako ang taksi. Direktang ihahatid kayo at ang inyong bagahe sa bahay ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa. Ang selebrasyon ngayong gabi ay kanselado. Kailangan ng asawa kong pahinga at kailangan ko rin ng oras para pag-isipan kung ang aking paggalang sa loop ng mahabang panahon ay kahangalan. Pagkatapos magsalita, hindi na siya naghintay ng reaksyon. Tinalikuran niya ako at tumulong akong tumayo. Kumuha siya ng tissue para punasan ang dugo sa aking kamay. Ang boses ay lumambot ngunit puno pa rin na determinasyon. Uwi na tayo, mahal. Tiningnan ko ang likod ng aking asawa sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon ng kasal. Nakita ko ang kanyang balikat na napakatatag. Pasamantalang susunggaban sana ni Aling Nena ang kamay ni Ben, ngunit napigilan siya ng magatingin ng pahamak mula sa paligid. Nakatayo siya ron, nakapako ang mga paa sa lupa, sa tabingang panganay niyang manugang na, nakayakap sa makulay ngunit walang silbing bungkos ngang liryo, nag-isa sa gitna ngang mga bulungang ng nga tao. Umandar ang taksi palabas na, gitna ospital. Iniwan ang ingay at ang mausisan na tingin ng matao. Umupo ako, nakakuyom ang kamay at nangginginig pa rin. Ang ginit sa aking kalibang pisgi ay hindi pa rin humuhupa. Tahimik na hinawakan ni Ben ang aking malami at nangingini na kamay. Wala siyang sinabi ngunit mahigpit ang kanyang hawa, kaya naramdaman ko ang kanyang pakabagaba. Ilang sandali pagkatapos umandar ang sasakyan, sinabi ni Ben sa driver na huminto sa isang paboritong charinderiya sa tabingang kalsada. Humarap siya sa akin, ang boses ay bumaba. Bumaba ka muna at kumain ng mainit. Wala ka pang kinakain buong araw. Amang ayaw ako dahil sa hirap na lumulunok, ngunit nang makita ko ang pagmamakaawa,
Sa mata ng aking asawa, tumango ako. Inihain ang isang mainit na platong lomi na umuusok. Ang amoy ng sabaw ng baka at sibuyas ay pumasok sa aking ilong. At bigla kong napaktanto na gutom ako. Yumuko ako at kumain. Bawat kutsara ng lomi ay dumula sa aking tiyan na parang nagtataboy ng laming na bumalot sa akin sa loob ng 20 araw sa ospital. Matapos kumain, hindi ako agad iniwi ni Ben. Dinala niya ako sa isang tindahan na nakababenta ng high-end security equipment sa isang pangunahing kalye. Nagulat ako nang tumingin sa kanya at maikli lang ang sinabi ni Ben, palitan ang lock. Pagdating sa bahay, ang unang ginawa ni Ben ay tawagan ang isang tubero para tanggalin ang lumang lock. Ito ay isang mechanical lock kung saan may sariling susi si Aling Nena. Gusto niyang dumating kahit anong oras. Gusto niyang buksan ang pinto at tingnan ang refrigerator o halukayin ang aming silid-tulugan kahit anong oras niya gusto. Ang tunong drill ay umalingaw-ngaw at ang alikabok ay lumilipat. Pagkatapos lamang ng 30 minuto, isang modernong matte black electronic fingerprint lock ang inilagay sa kahoy na pinto. Ikinabit ni Ben ang aking fingerprint at pagkatapos ay ang kanya. Tiningnan niya ang screen at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko dahil sa kanyang pagiging determinado. Mula ngayon, kaming mag-asawa lang ang may karapatang pumasok sa bahay na ito. Kahit sino pa ang hindi bibigyan ng access, hindi magbubukas ang pinto. Matapos umalis ang tubero, sinimulan naming ayusin ang silid ni Aling Nena. Ang 15 square meter na silid ay magulo na parang bodega. Mga lumang damit, plastic bottles na ayaw niyang itapon, mga basang supot ng traditional herbs na nakatambak sa sulok. Ang amoy ng amag ay malakas. Wala kaming sinabi sa isa't isa, tahimik lang naming inayos ang magamit. Ang basura ay itinapon. Ang mga magagamit ay inilagay sa mga kahon. Nang yumuko ako upang hilahin ang malumang karton sa ilalim ng kama, nahawakan ko ang isang matigas at malamig na bagay. Ito ay isang madilim na kulay kape na kahoy na kahon, isang mamahaling uri ng kahoy na ginagamit ng mamatatanda nun. Sa labas ay may maliit ngunit matibay na tansong lock. Ben, tignan mo ito. Tawag ko sa aking asawa. Lumapit si Ben. At napakunot ang kanyang nunang makita ang kahon. Palaging nagrereklamo si Aling Nena na wala siyang pera, na ang kanyang pensyon ay sapat lang para sa gulay, kaya bawat buwan ay binibigyan namin siya ng 5,000 pesos para sa kanyang allowance, bukod pa sa bayad sa kuryente, tubig at kamot. Kaya, anong tinatago niya dito? Hinanap ni Ben ang tulbok, kinuha ang bolt cutter, at malakas na pinutol ang tansong lock sa dalawa na nahulog sa sahig, bumukas ang takip ng kahon. Salup, hindi ginto o alahas ng pamilya ang nakita ko, kundi mga tumpok ng papel na maingat na nakatali ng rubber band at isang punong-puno ang sulat na notebook. Kinuha ko ang isang tumpok ng resibo ng bank transfer at ang aking nga mata ay dumaan sa nga numero na nakpatindi ng balahibo sa aking likod. Ang nga resibo ng buwan ng paglilipat ng pera. Ang nakpadala ay si Nena Santos. Ang tumanggap ay isang kumpanya na may pangalang Global Wealth Investment, isang financial investment company. Ang halagang bawat paglilipat ay mula 3,000 hanggang 5,000 pesos. Eksakto ang halaga na ibinibigay namin sa kanya. Ngunit mas nakakatakot, sa pagitan ng resibo ay isang sulat kamay na papel na may palihim na sulat ni Kuya Tonyo. Ito ay isang promissory note. Malinaw na nakasaad na humiram si Kuya Tonyo ng 1 taong nangangalang mangtuwason ng 300,000 pesos na may mataas na interes. At sa bahagi ngang guarantor, nakita ko ang pangalan ng aking asawa, si Ben Garcia, na pinirmahan ng palihim ngunit sinusubukang gayahin ang kanyang pirma. Hinablot ni Ben ang papel mula sa aking kamay, ang kanyang mukha ay namutla, ang ugat sa kanyang noo ay umumbo. Sunod niyang binuklat ang notebook ng kanyang ina, kung saan nakasulat ng detalyado. Petsa, inilipat kay Tonyo ngang 5,000 pesos para sa interes. Petsa, ibinenta ang gintong kwintas ng kanyang ama para ibigay kay Tonyo para sa trabaho. Lumalabas na sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho kami ng husto
Nag-ipon ng bawat sentimo para suportahan ang kanyang ina, ngunit lihim niyang kinolekta ang lahat at maging ang mga alaala ng kanyang biyenan ay ibinenta upang itapon sa walang hanggang hukay ng pagsusugal ng kanyang Kuya Tonyo at ang kanyang ilusyon na investment projects. Ang hubad na katotohanan ay nahaya sa harapan ko na ikinagulat ko. Parang sinuntok ako sa dibdib. Mas masakit pa kaysa sa sampal sa ospital ng 1,000 beses. Ang orasan ay sumapit ng 9:00 gabi. Ang silit ni Aling Nena ay ngayon ay walang laman. Tanging ang bakas ng alikabo na nakaimprenta sa sahig kung saan nakalagay ang aparador at kama. Sa gitna ngang sala, 10 malalaking sako ang nakahiga na parang malalaking hayop na naghihintay ng taglamig. Iyon ang lahat ng ari-arian at personal na gamit ni Aling Nena na maingat naming ibinalo sa loob ng 3 oras. Nakatayo si Ben sa gitna ng silid. Ang kanyang t-shirt ay basang pawis at nakadikit sa kanyang likod. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang 24,7 delivery service. Ang kanyang boses sa telepono ay malamig at determinado. Kailangan kong isang 175 toneladang truck at 2 kargador. Ngayon na, ang presyo ay hindi problema, basta mabilis. Pakalipas ng 30 minuto, isang puting truck ang huminto sa harap ng aming bahay. Agad na binuhat ng 2 malalaking lalaki ang mabibigat na sako sa likod ng truck. Nasimulang mabukas ng pinto ang makapitbahay at tumingin, nakbubulungan nang makita ang kakaibang eksena sa hating gabi. Isang usisang kapitbahay ang sumigaw sa bahay ni na Ben. Anong nangyayari, Ben? Saan pupunta si Aling Nena nang nagmamadali? Lumingon si Ben at ngumiti ng formal ngunit ang kanyang mamata ay matalim. Hindi po manang. Namiss po ni Mommy ang kanyang panganay na anak kaya gusto niyang lumipat doon at magsaya ngayong gabi. Kaya tinutulungan po namin siya. Umandar ang truck at kami ng aking asawa ay sumunod sa aming motorsiklo. Ang patutunguhan ay isang lumang apartment complex na itinayo nung panahon pa ang Martialo, kung saan nakatira ang pamilya ni na Kuya Tonyo at Atalisa. Makipot ang daan papasok sa lugar na ito. Ang makabel ngang kuryente ay nakakalat na parang web ngang gagamba. Ang madingding ngang bahay ay nakbabalat at puno ngang lumot. Marahang umatras ang truck malapit sa hagdanan ng apartment complex. Ang gimalakas na tunog iningi makina ay sumira sa katahimikan ni gabi na nagdulo gimalakas na taho, giminga azo sa lugar. Itinuro ni Ben ang makipot na bakuran sa harap ng pasukan sa unang palapa, ang tanging daan papunta sa bahay ni na Kuya Tonyo sa ikalawang palapa. Ilatak niyo lang po lahat dito. Ilagay sa isang sulok ngunit harangan ng bahagya ang daan pataas para madaling makita ng nga tao. Ang 2 kargador ay nakatinginan ng may paalinlangan ngunit sinunod pa rin ang kahilingan ng customer. Bawat sako ay inibaba ng may kalabok, mga damit, kumot, gamot, at maging ang sari-saring gamit na inipon ni Aling Nena ay bumuo ng isang maliit na bundok na humaharang sa karaniwang daanan na nabibigay nga, kakaibang amoy nga, ama na hinaluan ng malakas na amoy, nga tradisyonal na gamot. Ilang residente sa apartment complex ang sumilip sa bintana at itinuro si Ben na kumuha ng 500 pesos mula sa kanyang pitaka at ibinigay sa 2 kargador at sinabing malakas para marinig ng nga usisang tao. Salamat po. Ito po ang lahat ng mahahalagang gamit ni Mommy. Ayusin niyo po ng maingat baka pagalitan po ako ng kuya ko na hindi ko po inasikaso ng mabuti. Matapos nito, kinuha ni Ben ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang eksena ng bundok ng sako na nakatamba sa harap ng hagdanan. Ang flash ay kumislap na napapakita ng bawat tahi ng gamurang sako. Humarap siya sa akin. Hinawakan ang aking kamay at hinila ako papunta sa motorsiklo. Uwi na tayo, mahal. Malaki na ang regalo para sa kuya at mo. Sumakay ako sa motorsiklo at lumingon upang tingnan ang tambak ngang gamit sa dilim. Hindi lang iyon nga damit o gamit, iyon ay pasanin ng responsibilidad, kawalang katarungan, at ang gasama ng loop na naipon sa loop ngang maraming taon na ngayon ay nabawasan na namin.
Malakas ang hangin sa gabi ngunit hindi na ako giniginaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakaluwag at gaan ang daan pawi. Pagkapasok namin sa bahay, hindi pa ako nakakababang sapatos. Nagriring na ang telepono ni Ben nang walang tigil. Ang malakas at paulit-ulit na tunog ngang ring sa tahimik na bahay na walang biyenan ay ikinagulat ko. Ang screen ng telepono ay lumiwanag at ang pangalan ni Kuya Tonyo ay kumikislap ng may banta. Tiningnan ako ni Ben. Sinanyasan akong manahimik at pagkatapos ay kalmadong pinindot ang answer at binuksan ang speakerphone. Agad na bumasa ang sigaw ni Kuya Tonyo sa aming tenga. Ben, nababali ka na ba? Anong basurahan ang itinapon mo sa harap ng bahay ko? Nagagalit na ang makapitbahay. Hindi mo ba lilinisin iyan ngayon? Pagkatapos, sumingit ang matinis na boses ni Ate Lisa. Malinaw na narinig ang pahingal na parang kakagaling lang niya sa pagtakbungang malayo. Mag-asawa, anong klaseng asal iyan? Kalalabas lang ni Mommy sa ospital, tapos palalayasin niyo siya na parang basura. Masikip na nga ang bahay namin. Saan pa namin ilalagay ang tambak na iyan? Dalhin mo na pabalik? Inilapat ni Ben ang telepono sa mesa. Kalmadong nabuhos ngang isang baso ng tubig at yuminom bago sumagot. Ang kanyang boses ay kalmado na parang nagyayelo, kabaliktaran ng hysteric na boses sa kabilang linya. Kuya, ate, huminahon po kayo. Hindi po iyan basura. Iyan po ang lahat ng gamit ni Mommy. Naawa po si Mommy sa inyo. Gusto niyang sumama sa inyo para maalagaan niyo siya. Tinulungan ko lang po si Mommy maglipat ng gamit. Ikaw huwag kang makunwari na banal. Sumigaw si Kuya Tonyo. 2 kwarto lang ang bahay ko. Malaki na ang nga anak ko. Saan patitira si Mommy? Gusto mo ba akong patayin? Ngumisi si Ben. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa walang hanggang espasyo ngunit puno ng determinasyon. Kuya Tonyo, sinabi ni Ate Lisa na siya ang pinakamasunurin na manugang, na alam niya kung ano ang pinakagusto ni Mommy. Hindi siya nagsisisi na bumili na 800 pesos na bulaklak, kaya hindi ba niya kayang bigyan si Mommy ng lugar na matutulugan? Kung masikip ang bahay, basta maluwag ang puso, di ba, Kuya, Ate? Ikaw, nangangaral ka pa sa akin? Mas matanda ako sa iyo. Dahil ikaw ang panganay, ikaw ang dapat maging halimbawa sa pag-alaga kay Mommy, hindi ba? Pinutol ni Ben ang kanyang salita. Ang boses ay matalim. Sa loob ng maraming taon, kaming mag-asawa ang nag-alaga kay Mommy mula A hanggang Z. Hindi kayo nakambak ng 1 sentimo, ngayon ang panahon para ipakita niyo ang inyong pagmamahal. At mayroon pa akong promissory note na 300,000 pesos na pagkaang pirma ko bilang guarantor. Nasa akin ang orihinal. Ayusin mo iyan. Huwag mong hintayin na idulok ko ito sa pulis. Biglang natahimik ang kabilang linya. Naroon pa rin ang mabilis na pahinga ni Kuya Tonyo, ngunit wala na ang mamura. Ang 3 milyong balang ay tumama sa sensitibong lugar. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Kuya Tonyo, bumaba ang kanyang tono. Alam mo na ang sinasabi ko. Naibigay ko na ang magamit at naihatid ko na si Mommy. Mula ngayon, si Mommy ay responsibilidad niyo na. Pagkatapos magsalita, agad na pinindot ni Ben ang end call. Hindi siya huminto doon. Mabilis niyang pinindot ang screen upang i-block ang numero ni Kuya Tonyo at pagkatapos ay ang numero ni Ate Lisa. Humarap siya sa akin at ngumiti ng gaan. Tapos na, muling bumalik ang katahimikan. Ang katahimikan na ito ay ibang-iba sa dating nakakabinging ingay. Tumingin ako sa paligid ng maluwag na sala, sa pinto na may bagong lock. Wala na ang pag-ubo ng aking biyenan sa hating gabi. Wala na ang kalabok niya sa refrigerator para tingnan ang pagkain. At wala na rin ang takot na pamasdan ang bawat galaw ko. Umupo ako sa sofa. Ipinaupo ang aking ulo sa balikat ng aking asawa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ko ang kalayaan na lumalagos sa bawat bahagi ng aking katawan. Isang kakaibang kapayapaan na inakalakong nawala na mula nang maging manugang ako sa pamilyang iyon.
Kinabukasan, nagising ako hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa paulit-ulit na tunog ng telepono na nakalagay sa bedside table. Kinuskos ko ang aking mga mata, kinuha ang telepono at nakita ang mga notification mula sa aming family chat group sa Messenger na pinangalan ng Pamilya ng Global Wealth. Ang grupong ito ay may kumpletong miyembro mula sa mga tiyahin-tiyuhin, pinsan, at iba pang kamag-anak mula sa makabilang panig. Sa kabuuan ay mahigit 30 katao. Binuksan ko ang grupo at bumungad sa akin ang isang mahabang voice message mula sa account ni Ate Lisa. Pinindot ko ang play at ang boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw, namamaos, umiyak at punong galit. Oh Diyos ko, mga kapatid, mga tiyo, matiyahin, tingnan niyo ang ginagawa sa akin ng aking manugang at anak. Kalalabas ko lang sa ospital. Basa pa ang ngapa ko, tapos pinalayas nila ako sa bahay sa hating gabi. Itinapon nila ang aking mga damit sa kalye na parang basura. Masakit ang panganganak ko para lang makaroon ng anak na lalaki para alagaan ako, tapos ngayon nakikinig siya sa asawa niya at inaayawan ang matanda niyang ina. Pagkatapos, sunod-sunod na mensahe mula sa mga kamaanak ang dumating. Ang kapatid ni Aling Nena, si Tita Belen. Aba, anong klaseng masamang balita ito? Nasaan si Ben at Celia? Magpaliwanag kayo. Bakit niyo nagawa iyan sa mommy niyo? Walang galang na anak. Napakawalang galang. Nagalaga ng ahas sa bahay. Kawawa naman si Aling Nena. Ang pinsan nilang si Kuya Bert. Anong panahon na ngayon at may mga anak pa rin ng api sa magulang? Dapat tawagan ang pulis at ang barangay para ayusin ito? Kumulo ang dugo ko. Si Aling Nena ay tunay na mahusay sa pagganap bilang biktima. Binalewala niya ang sampal sa ospital, binalewala niya ang papani niya sa panganay na anak, at napokus lang sa paglipat namin ng gami upang gumana bilang isang kawawang matandang ina na inabandon ng kanyang nga anak. Amang matatype ako ngang sagot ng agawin ni Ben ang telepono mula sa aking kamay. Maiksi lang ang sinabi niya. Ang mukha ay kalmado ngunit ang mamata ay matatalam. Hindi nakipaktalo si Ben, hindi nakpaliwanag ng mahaba. Binuusan niya ang kanyang computer at ipinadala ang Magic Excel file na ginawa niya sa ospital sa grupo. Bukod dito, kinunan niyang larawan ang resibong palilipat ng pera at ang peking promissory note na may peking pirma na nakita namin sa kahon ng kahoy kagabi. Ang file ay pinadala na parang isang nuclear bomb na inihulog sa gitna ng nangangalit na karagatan. Nagpadala si Ben ng isa pang mensahe. Ang tono ay malamig at matalim. Mahanam gatiyahin, tiyuhin, at pinsan, ipinapadala ko po ang listahan ng gastos para sa pag-alaga kay mommy sa loob ng huling 3 taon at ang gastos sa pagpapa-ospital sa pagkakataong ito. Sa kabuuan, kaming mag-asawa ay gumastos ka mahigit nelya sa $9 bukod pa sa aming oras at pagsisikap. Samantalang si mommy ay lihim na ginamit ang perang ibinibigay ko para bayaran ang mataas na interes sa utang ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa na may kasamang ebidensya. Nagpatuloy siya. Ipinapahayag ko na simula ngayon, ang responsibilidad sa pag-alaga kay mommy ay sa Kuya Tonyo at Ate Lisa dahil ibinigay na ni mommy ang lahat ng kanyang para sa kanila. Kung sino man sa inyo ay naawa kay mommy at sa tingin niyo ay walang galang kaming mag-asawa, pinahihintulutan ko po ang sinuman na kunin si mommy at alagaan siya. Kaming mag-asawa ay magbibigay ng dagdag na 5,000 pesos bilang goodwill money o pabawon. Matapos ang mensaheng iyon, ang chat group na maingay na parang palengke ay biglang natahimik. Walang sinuman ang nag-type ng kahit isang salita. Si Tita Belen, si Tito Junior, si Kuya Bert, lahat ng mga nagagalit na nagbibigay nga moral lessons kanina ay nawala na parang bula. Natatakot ang lahat na madamay sa utang, natatakot ang lahat na gumastos ng sariling pera. Ang katahimikan ng makamaana ang pinakamapait na sagot sa tinatawa na pamamahalang pamilya na ipinamamalaki ni Aling Nena. Tiningnan ko ang screen ng telepono at ngumiti ng mapakla. Lumalabas na ang online morality at online judgment ay may halaga lamang kapag hindi ito nakakaapekto sa bulsang tao.
Matapos ang nakatakot na katahimikan ng buong pamilya sa chat group, inakala kong susuko na sina Kuya Tonyo at Ate Lisa. Ngunit minamaliit ko ang kapal, ngang mukha nga taong sanay, nang mamuhay bilang parasito. Ang pekeng kapayapaan na iyon ay tumagal lamang ng 3 araw, na parang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Kinagabihan, habang ako at si Ben ay inire-review ang disenyo para sa mga customer, nagring ang telepono niya, isang hindi kilalang numero. Ngunit sa aking intuition bilang isang babae, na sanay na samgatrik ng pamilya ng aking asawa, agad kong naramdaman kung sino ang nasa kabilang linya. Tiningnan ako ni Ben, na alinlangan sandali ang kanyang daliri at pagkatapos ay pinindot ang speakerphone. Hello Ben, si Tonyo ito. Ang boses ang kapatid ng aking asawa ay lumabas. Napakatamis na parang peke. Ibang-iba sa sigaw niya noong isang araw. Hinarangan mo ang numero ko kaya kailangan kong humiram ng telepono sa kaibigan para tawagan ka. Makakapatid tayo? Bakit mo pinakakalat? Bakit ka masyadong strikto? Nakatitik pa rin si Ben sa screen ng computer. Ang kanyang boses ay malamig. Wala na akong nakikitang kailangan pang pag-usapan. Naipadala ko na ang magamit at naipasa ko na ang responsibilidad. Bakit ka pa tumatawag? Tumawa si Kuya Tonyo ng pilit. Ang tawa ay parang tunog ngang metal na nakiskisan. Tungkol kay Mommy nga pala. Miss na miss ka ni na Mommy, iyak ng iyak. Alam mo naman, hirap ang negosyo namin ngayon at nagbabawas ang empleyado ang kumpanya ko. Si Ate Lisa, walang benta ang kanyang negosyo at ngayon may dagdag pang pakain at gamot para kay Mommy. Nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay inilabas ang numero na maingat niyang kinompyut. Ganito ang plano ko, mag-asawa. Bawat buwan ay magbigay kayo ng 5,000 pesos kay Mommy bilang allowance. Hindi naman iyan kalakihan kumpara sa kinikita mo. Ituring mo na lang na indirektang paalaga kay Mommy sa pamamagitan namin. Okay ba iyan? Diba? 5,000 pesos. Ang halaga ay lumabas sa kanyang bibig ng napakagaan. Narinig ko ito at kumulo ang dugo ko. Ang 5,000 pesos ay hindi malaki sa amin ngayon ngunit ito ay pawis at luha at mas mahalaga, ito ay pagpapatuloy ng pagiging palaasa. Hindi agad sumagot si Ben. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang desk at kinuha ang madilim na kulay kape na notebook. Ang notebook na nakita namin sa kahon-kahoy ng kanyang ina. Binuklat niya ang bawat pahina. Ang kaluskos ng papel ay malinaw na narinig sa tahimik na silid. Kuya Tonyo, naksimulang makbasa si Ben. Ang kanyang boses ay bumaba na parang tunog ngang martilyo na tumatama sa pader. Noong Mayo 15, inilipat ni Mommy ang 50,000 pesos sa iyo. Ang dahilan na sinabi mo kay Mommy ay para sa down payment ng kotse para mag-grab para kumita ng dagdag. Ngunit sa katunayan, na-post si Ate Lisa sa Facebook na ipinagyayabang ang kanyang bagong branded bag na tahimik ang kabilang linya. Lumipat si Ben sa ibang pahina. October 20, ibinenta ni Mommy ang kwintas na alaala ni Daddy sa halagang 25,000 pesos at ibinigay sa iyo. Ang dahilan ay para sa tuition fee ng international school ng iyong anak. Ngunit tinanong ko na, 60,000 pesos lang ang tuition fee ng paralan ng bata sa isang taon. May utang ka ng 2 semester na hindi nabayaran? Saan napunta ang prang iyon, kuya? Saan? Saan mo nakuha ang maiyan? Nagsimulang manginig ang boses ni Kuya Tonyo. Ang dating pagkatamis ay nawala at napalitan ng hubad na takot. Sa talaan ng utang ni Mommy, malakas na isinara ni Ben ang notebook. Pakinggan mo ito ng mabuti. Ang kabuuang halaga ng perang lihim na ibinigay ni Mommy sa iyo at Ate Lisa sa loob ng 3 taon, kasama ang principal at interes sa bangko, ay umabot na sa mahigit 400,000 pesos. Ang halagang iyan ay sapat na para mamuhay ng maginhawa si Mommy sa isang high-end na nursing home sa loob ng susunod na 10 taon. Naibigay niyo na ang lahat ng inyong paggalang. Ben, huwag kang maninira. Hindi ako naninira. Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong bank statement lang bawat paglilipat ng pera. Matigas na sinabi ni Ben. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon na hindi ko pa nakita. Mula ngayon,
Putol na ang lahat ng tulong pinansyal. Hindi na ako magbibigay kahit isang sentimo. Kung sa tingin niyo ay hindi niyo kayang alagaan si Mommy, mag-file kayo ang kaso sa akin. Sa oras na iyon, ipapakita ko ang buong notebook na ito sa lahat upang malaman kung sino ang sumisipsip ng dugo ng ina. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Ben ang telepono. Umupo siya. Ang kanyang kamay ay nakalagay pa rin sa lumang notebook. Alam kong nasasaktan siya. Ang paglalantat ng malupit na katotohanan tungkol sa kanyang sariling pamilya ay hindi kailanman madali, ngunit ito ay kailangang gawin upang putulin ang nakakahawang tumor na sumisira sa pamilyang ito. Matapos ang tawa na iyon na naglantat sa katotohanan, ang aking pagtataka at paalala ay hindi pa rin humupa. Ang notebook ni Aling Nena ay hindi lamang naglalaman ng mga halaga ng perang ibinigay sa panganay na anak para sa kanyang pagastos, kundi pati na rin ang mga hindi maintindihan na sulat. Tungkol sa isang kumpanya na nagngangalang Global Wealth, maingat siyang naktala 30% interest kada buwan, smart investment, easy retirement. Dahil nagtatrabaho ako sa disenyo, ngunit madalas ay kailangan kong asikasuhin ang mga kontrata at may kaunting kalaman sa pananalapi, nagpasya akong alamin pa ang tungkol dito. Ginugol ko ang buong linggo ngang hapon sa pagsasaliksik tungkol sa Global Wealth Investment na kumpanya. Sa website ng pagpaparehistrong negosyo at mga forum ngang babala sa Pandaraya. Habang mas marami akong natutuklasan, mas lalo akong kinikilabutan. Ang kumpanyang ito ay isang magarbong pabalat lamang. Ang rehistradong opisina ay nasa isang maruming eskinita, ang kanyang share capital ay peke, at ang legal representative ay isang hindi kilalang pangalan. Maring ito ay isang tricycle driver o isang tindra lang na binayaran para making nomine. Sa mga financial forums, ang pangalang Global Wealth ay binabanggit sa listahan ng mga pyramid scheme at disguised forex scams. Ang kanilang taktika ay napaka-sophisticado, pinagsasamantalahan ang kasakiman at kakulangan ng kaalaman ng mga matatanda, nangangakong napakataas na interes upang makalikom ng kapital. Sa unang ilang buwan, binabayaran nila ng mayos ang interes upang makabuang ang tiwala. Nililinlang ang biktima na isang laang kanilang titulong ang lupa, mangutang ng malaki upang ipasok sa investment. Kapat-sapat na ang nakolektang pera, isasara nila ang platform at mawawala ng walang bakas. At ang pinakanakakatakot ay nakakita akong larawan ng isang customer seminar ng kumpanyang ito sa Facebook. Sa gitnang karamihan ng matatandang may puting buhok na masigabong pumapalapa. Nakilala ko ang pamilyar na anino ni Kuya Tonyo. Hindi siya nakaupo sa upuan ng audience kundi nakatayo sa plataporma, suwat ang kanyang ID ng empleyado, may hawak na mikropono at masiglang nagpapaliwanag tungkol sa financial freedom. Nagulat ako at tinawag si Ben para tingnan. Namutla ang mukha niya nang makita ang larawan. Kaya pala siya pala ang promotor nga scammer na ito. Hindi lang promotor, Ben. Itinuro ko ang nakasulat sa notebook ng kanyang ina. Hinihinala ko na hinikayat niya si Mommy na maging subordinate investor niya para kumitang komisyon. Ang parang hiniram ni Mommy sa iba't ibang lugar. Maging ang 300,000 pesos na utang na may mataas na interes ay tiyak na napunta sa peking platform na ito. Ibinasa ni Ben ang kanyang kamay sa mesa. Galit na hindi na makapagsalita. Hindi lang pala nilokong kanyang kuya ang kanyang ina para sa kanyang sariling paggastos, kundi wala rin siyang konsensya na inujukan ang kanyang sariling ina na sumali sa disguised gambling na ito. Hindi na ito problema ne pamilya. Ito ay tanda ne krimen. Anong gagawin natin ngayon? Tatawagan ba natin ang pulis? Tanong ni Ben. Nawala ang kanyang boses. Umiling ako. Sinubukan kong manatiling kalmado. Hindi pa, mahal. Wala pa tayong direktang ebidensya na niloko ni Kuya Tonyo si Mommy. Kusang loop na pinirmahan ni Mommy ang mapapeles. Kung gagawa tayo ngingay ngayon, itatanggi niya lahat at ipapanik pa rin ni Mommy siya, sasabihin na nainggit tayo. Kailangan natin ngang mas maraming oras para mangalap ngang
ebidensya tungkol sa mgalawan shark na nakapaligid sa kanya. Hayaan nating hukayin niya ang kanyang sariling libingan. Nakpasya kaming manahimik at magmasid, ngunit sa aming loop, kapwa kami nasusunok sa galit. Isang malaking bagyo ang nabubuo sa itaas ng sirang pamilyang ito, at kapag ito ay bumaksak, ang kahihinatnan ay hindi matantya. Alas, 2 ng madaling araw, binasang ang tunog ng telepono ang tahimik na gabi, na tunog na matalim at nakakatakot, na parang tunog ng isang ibon na nagdadala ng masamang balita. Nagising ako ng nagulat, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kinapaniban ang telepono. Ang screen ay lumiwana sa dilim at lumabas ang pangalan ni Kuya Tonyo. Sina naman? Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na mayabang o peke, na matamis kundi nawala dahil sa gulat na may kasamang hikbi. Ben, pumunta ka dito ngayon? Si Mommy, anong nangyari kay Mommy? Niyakap niya ang kanyang dibdib at sumigaw ng sakit. Hindi siya makahinga. Dinala na namin si Mommy sa ospital. Bilisan mo. Kung hindi, baka huli na. Sumigaw si Kuya Tonyo sa telepono na hinaluan ng malabong tunog ng sirena ng ambulansya sa malayo. Kahit na puno kami ng pakdududa at pakamuhi sa mag-asawang Kuya Tonyo, nang marinig namin ang balita na nasa kritikal na kalagayan si Mommy, ang pamilyar na reaksyon nega pagmamahal sa pamilya ay nakpahina sa aming kmaga pa. Mabilis na kinuha ni Ben ang kanyang jacket. Nakmamadali rin akong kinuha ang aking scarf. Kami ngang aking asawa ay sumakay sa motorsiklo at umalis sa malamig na gabi. Sa buong biyahe, ang hangin ay humampas sa aming mukha ng masakit. Mabilis magmaneho si Ben ngunit tahimik na tahimik. Alam kong matindi ang labanan ng kanyang isip. Totoo ba ito o isa na namang panlilin lang para makakuha ng pera matapos putulin ang tulong pinansyal? Ngunit ang buhay ng tao ay mahalaga, lalo na ang kanyang ina. Kahit gaano pa siya kasama. Sa oras ng peligro, hindi pinayagan ng aming konsensya na manatili kaming walang pakialam. Pagdating sa emergency room, bumungad sa aming paningin ang magulong eksena, ang amoy ng alkohol, ang amoy ng disinfectant, at ang tunog ng mga kulong na stretcher na kumukulong sa toilet floor ay nakapakaba sa aking nervyos. Nakita namin ang mag-asawang Kuya Tonyo na nakatayo sa harap ng pinto ng recovery room. Nakaupo si Ate Lisa sa sahig, gusot ang buhok, umiyak ng walang tigil na parang gumuho ang mundo. Mommy! Mommy! Bakit mo kami iniwan? Mommy! Gumising ka, Mommy! Si Kuya Tonyo naman ay naglalakat-lakat. Ginugulo ang kanyang buhok, ang mukha ay puno ngang matinding kalungkutan. Nang makita niya kaming maasawa, agad siyang lumapit, mahigpit na hinawakan ang kwelyo ni Ben at sumigaw. Dahil sa iyo, lahat ito ay dahil sa iyo. Pinalayas mo si Mommy kaya masyado siyang nag-isip at nadepresya kaya inatake sa puso? Kung may mangyari kay Mami, papatayin kita. Inalis ni Ben ang kamay ng kanyang kuya, hindi siya nakipagtalo, ang kanyang nga mata ay nahahanap ng doktor. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor na nasa katanghaliang gulang, inalis ang kanyang maskara sa kanyang lik. Ang mag-asawang Kuya Tonyo ay sumugot na parang bala. Doktor, anong nangyari kay Mommy? May liligtas ba siya, doktor? Napanood ko mula sa malayo at sinabi sa akin ng aking intuisyon na may mali. Ang doktor na ito ay hindi mukhang nagmamadali o stress tulad na makritikal na cardiac emergency cases na nakita ko sa pelikula o sa totoong buhay. Tiningnan niya ang nga kamang-anak na umiiyak ng malakas na may tingin ng pakabagot at may bahagyang pakairita. Bumuntong hininga siya, isang buntong hininga na punong pahiwating pakapagod, hindi ngang kawalan ng paasa. Huminahon po kayo, pamilya? Sabing doktor, ang kanyang boses ay kalmado. Sino ang panggunahing responsable? Magbayad muna kayo ng advance payment sa ospital bago natin ipagpatuloy ang usapan. Ang malamig na salita ng doktor ay nagpahinto sa pag-iyak ni Ate Lisa ng isang segundo, ngunit pagkatapos ay mas malakas siyang sumigaw. Humarap si Kuya Tonyo kay Ben,
Ang kanyang nga mata ay kumislap nang napakabilis na parang isang mga ngaso na nakakita ng biktima na nahulog sa bitak. Ben, hawakan mo ang pera at magbayad ka agad para kay Mommy. Nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Mommy. Hinila ko ang manggas ni Ben at bumulong sa kanyang tenga. Manatiling kalmado ka. Tingnan mo ang ugali ng doktor. May mali. Tiningnan ako ni Ben at pagkatapos ay ang doktor. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, lumapit sa harapan niya at magalang na nagtanong, Doktor, ako po ang bunsong anak ni Aling Nena. Maari niyo po bang sabihin ang tunay na kalagayan ng aking ina? Atake po ba ito sa puso? Tiningnan ng doktor si Ben at nang makita ang kanyang kalmadong ugali, bahagyang gumaan ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang maasawang Kuya Tonyo at Ate Lisa na nagpapanggap na nagluluksa sa tabi at pagkatapos ay ngumisi ng mapakla. Atake sa puso? Sino ang nagsabi sa iyo na atake sa puso? Ang pabalik na tanong ng doktor ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa. Ganap na huminto ang pag-iya ni Ate Lisa. Nautal si Kuya Tonyo kasi po niyakap ni Mommy ang kanyang dibdib at sumigaw ngang sakit, nahirapan huminga, pinapawisan. Masakit ang dibdib, nahirapan huminga, may 5 hanggang 7 uri. Umiling ang doktor. Binuksan ang medical records at binasa. Normal ang ECG, normal ang cardiac enzymes, medyo mataas ang blood pressure ngunit hindi nakababahala. Mas maganda pa nga ang vital signs nga matanda kaysa sa nga kabataan ngayon. Pro bakit po masakit kay Mommy? Sinubukan pa rin ni Kuya Tonyo na maksalita. Ang kanyang muha ay nasisimulang mamutla dahil sa acute gastroesophageal reflux. Isinarangay doktor ang medical records ng may kalabog. Sobrang dami ang kinain ng matanda kagabi at kumain din ng maraming oily food at humiga agad pagkatapos kumain kaya bumalik ang acid at nakdulot ng burning sensation sa dibdib, nahirapan huminga. Mahina ang digestive system ngang matatanda kung ganyan ang pagkain. Kahit ako ay kailangan ding make emergency. Paano pa ang matanda? Narinig ko ito at hindi na ako nakapagpigil. Dahan-dahan akong lumapit at magalang na nagtanong, Doktor, ano po ba ang kinain ng aking biyenan at nakaganyan? Luming baka, maraming mantika, maraming sili? Sabing doktor ng may pakamangha. Nang ilagay namin ang stethoscope, naamoy namin ang baka at bawang. Sa kanyang labi ay may mantika pa na hindi napupunasan. Sa susunod, pakainin niyo po siya ng maayos. Huwag niyo nang dalhin dito sa gitna ng gabi para guluhin ang emergency room. Nakakapekto ito sa ibang pasyente na mas malala ang kalagayan. Ang katotohanan ay nahayag, hubad at nakakatawa na gusto kong tumawa ng malakas. Lumalabas na ang tinatawa na atake sa puso dahil sa galit ni Kuya Tonyo ay isa lamang sobrang lomingang baka. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at binuksan ang video recording mode. Direkta akong pumasok sa lugar ng kama kung saan nakahiga si Aling Nena. Nakapikit siya ngunit malusok ang kanyang kutis, regular ang pahinga, at wala talagang senyales ang paghihingalo. Mommy! Malakas kong tawag. Sabing doktor, na food poisoning ka pala sa Lomi. Buti na lang, akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo kaya kami ngang asawa ko ay nagmadali dito. Muntik pa kaming maaksidente. Nagulat si Aling Nena at idinilat ang kanyang mata. Nakita ang lens ng aking telepono na nakatutok sa kanyang muha kaya nagulat siya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang muha at tumalikod. Ikaw! Anong kinukunan mo? Pagod na ako. Kinukunan ko para i-report sa mga kamag-anak na himala ang pagaling mo, Mommy. Panunuya ko. Hindi may tago ang pagamak sa aking boses. Mommy, tignan mo. Kakain lang ng Lomi tapos malakas na agad. Sino ang magsasabing may sakit sa puso ka? Ipadala ko kaya ang video na ito kina Tita Belen at Tito Junior para matuwa sila. Sina Kuya Tonyo at Ate Lisa ay nakakubli na sa isang sulok. Nakayuko ang mukha sa kahihiyan. Tiningnan ngang doktor ang eksena. Umiling ng may pakabagot at pagkatapos ay umalis. Iniwan ang isang salita.
Bayaran niyo ang bil ngang ospital at iuwi niyo na ang matanda. Huwag niyo nang okupahin ang kama sa ospital. Nakatayo si Ben doon at tiningnan ang kanyang ina. Tiningnan ang kanyang kuya at ate. Ang kanyang nga mata ay mula sa pag-alala ay naging matinding pagkabigo. Humarap siya sa akin. Naipadala mo na ba ang video sa family group? Oh, mahal, sagot ko. Uwi na tayo. Hinawakan ni Ben ang aking kamay at tumalikod. Iniwan ang 3 tauro na may bill ng ospital at matinding kahihiyan. Ngayong gabi, ang kanilang drama ng pagpapahirap ay nagtapos sa pinakamalungkot na paraan. Ang katahimikan ng pamilya ni na Kuya Tonyo matapos ang insidente sa emergency room ay lumabas na isang katahimikan lamang bago ang isang bagong-bago. Sa pagkakataong ito, hindi na sila direktang sumalakay kundi nagbago sa guerrilla warfare na tinatarget ang bagay na pinahahalagahan ng babae, ang karangalan. Kinabukasan ngang Lunes, paglabas ko pa lang ngang kotse, mula sa basement ngang condominium, nakita ko ang ilang kapitbahay na nagtitipon sa bangko sa parke. Nang makita ako, bigla silang natahimik at pagkatapos ay bumulong, ang kanilang nga mata ay puno ngang pagdududa at pagama. Isang ginang ang nagdaldal, sinadya niyang lakasan ang boses, maganda nga ang muha, pero masama ang ugali. Ang biyenan niya ay nakasakit, hindi inalagaan, tapos pinalayas pa sa bahay. Oo nga, magandang mukha, walang puso. Napahinto ako sandali, kumirot ang puso ko ngunit sinubukan kong manatiling kalmado at umalis. Pagdating sa opisina, kakaiba rin ang atmosfera. Ang makasamahan ko sa katabing departamento na dati rin nakikipabiruan sa akin ay biglang lumalayo. Nakatanggap ako ng anonymous email sa aking email sa trabaho na may pamaga na para sa mapakunwaring arkitekto. Ang nilalaman ay mga paninira na nagsasabing bawo ako kaya ako ay may abnormal na pag-isip at inaapi ko ang matatanda upang ilabas ang aking pagkabigo. Nanginginig ako, hindi na kailangan pang hulaan kung sino ang may akdangang gagawaing paninira na ito. Si Ate Lisa ay dating admin ng ilang community groups at napakahusay sa pagmamanipula ng opinyon ng publiko sa pamamagitan ng mga one-sided na kuwento. Gusto niyang isiksik ako sa isang sulok, gusto niyang mapahiya ako at humingi ng tawad, o di kaya ibuksan ko ulit ang aking pitaka upang bilhin ang kapayapaan. Tanghali, hindi ako sumama sa iba, pakakuman kundi na natili sa opisina. Binuksan ko ang aking telepono at in-access ang security camera system sa harap ng aming bahay na kakalagay lang ni Ben noong napalit kami ng lock. In-rewind ko ang data ng 3 araw na nakalipas. Malinaw na lumabas sa screen ang eksena ni Ate Lisa na nakatayo sa harap ng aming bahay bandang alas 10 ngabi. Malakas niyang binubugbog ang pinto, sumisigangang mabastos na salita. At niluraan pa ang bagong fingerprint lock namin. Kinuha nga ang tunok, sumisigaw siya ng mga masasamang salita. Ikaw, Celia, akala mo makatakas ka? Sisiguraduhin kung hindi ka makakabangon sa lugar na ito. Maghintay ka lang. Na-save ko ang video na iyon. Kinopya ito at inilagay sa cloud para sa backup. Mahigpit kong hawak ang mouse ang computer, ngunit hindi na ako umiyak o nanginginig tulad ng dati. Ang kanilang kalupitan ay nagpatibay sa aking espiritu. Gusto nilang maglaro ng paninira? Sige, ipapakita ko sa kanila kung paano ginagamit ang sariling armas laban sa sarili sa pamamagitan ng pinakatumpa na ebidensya. Tinawagan ko si Ben. Ang boses ay kalmado ng kakaiba. Mahal, nagsisimula na silang maglarong marumi. Ngunit huwag kang mag-alala, may paraan ako. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako magdedepensa. Natahimik si Ben sa kabilang linya sandali at pagkatapos ay nagsalita. Ang kanyang boses ay malalim at nagtitiwala. Naniniwala ako sa iyo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ako na ang bahala sa legal na bahagi. Alam kong ipinamamalaki ni Ate Lisa ang kanyang imahe. Bilang isang mapamahal na ina na mahusay maturo sa kanyang maanak, na pinahirapan niyang itayo sa social media.
Puno nga larawan sa Facebook niya ang pagdadala sa kanyang mga anak sa mga klase ng piano at pagguhit, kasama ang nga philosophical na status tungkol sa early childhood education at ang banal na pagmamahal ng ina. Ngunit ang katotohanan sa likod ng kanilang pinto ay hindi nalihim sa amin ni Ben. Si Tio, ang anak ni na Kuya Tonyo at Ate Lisa, ay grade 2 pa, lang ngayong taon ngunit laging tulala dahil sa kakulangan ng tulok. Pinipilit ni Ate Lisa ang kanyang anak na maaral na parang makina upang bigyang kasiyahan ang kanyang sariling pagmamalaki. Kung bumaba ang marka niya, ibinubuhos niya ang kanyang galit sa bata. Sa ilang hapon na maaga, akong umuwi mula sa trabaho, hindi ako umuwi agad kundi na maneho sa paligid ng elementary school ni Tio at sa apartment complex ni na Kuya Tonyo. Naging matiyaga ako na parang isang mangangaso na naghihintayong biktima at ang pagtitiyaga na iyon ay sa wakas ay nagbunga. Huwebes ng hapon, sa isang ice cream parlor malapit sa apartment complex, nakita ko ang eksena na inaasahan ko. Nakaupo si Ate Lisa doon, hawak ang test paper ng kanyang anak, ang mukha ay namumula. Nakasandal si Tio sa sulok ng dingding. Umiyak, nangingini sa takot. Binuksan ko ng bahagya ang bintana ng kotse, lihim na kinuha ang telepono para kunan ng video. Ganyan ka ba maaral? 7 sa math? Gaano karaming pera ang ginastos ko sa iyo para magtutorial ka? Tapos dadalhan mo lang akong 7 para mapahiya ako sa harap ng lahat? Matinis na sumigaw si Ate Lisa. Inihampas ang notebook sa ulong bata. Nagsimulang humikbi si Tio. Mommy, sorry po. Inaantok po ako. Anong inaantok? Hindi pa nga ako nakakatulog. Tignan mo ang anak ng iba. Habang sumisigaw, kinurot niya ang braso ng bata. Ang ngakurot ay napakahusay sa mga tagong lugar upang hindi makita ang sugat ngunit napakasakit. Nabaluktot ang bata. Ang kanyang nga mata ay nagmamakaawa ngunit hindi naglakas-loob na tumakas. Ang 3 minutong video ay naktala ng buo ang kalupitan ng perpektong ina. Tiningnan ko muli ang video, kumirot ang aking puso sa awa para sa aking pamangkin. Ngunit sinabi sa akin ng aking rason na ito ang pinakamatulis na armas upang ilantat ang tunay na mukha ng aking hipak. Kinagabihan, gumamit akong isang peking Facebook account na may pangalang Galit na Kapitbahay at sumali sa mismong grupo ng komunidad ng apartment complex kung saan si Ate Lisa ang admin, ngunit gumamit nege ibang account para sa moderasyon. Ipinost ko ang video kasama ang maikling caption. Ganito ba magturo ang isang mapagmahal na ina sa harap ng maraming tao? Kawawa naman ang bata. Bata pa lang ay nakakaranas ng pisikal at emosyonal na pang-abuso. Edukasyon o pagbuhos ng galit? Agad na sumilap ang post. Ang mananay sa lugar na matagal nang nairita sa pagmamayabang ni Ate Lisa ay sabay-sabay na nakomento at nag-share. Ay naku, ito pala si Ate Lisa sa unit 304. Ang dami niyang sinasabi sa online. Ang sama, sasabihin ko sa Child Protection Agency. Ito ay pangabuso, hindi pagituturo. Nagulantang si Ate Liza, mabilis na binuda ang post ngunit huli na ang lahat. Na-download na ang video at kumalat na sa chat group ng mga magulang ng klase ni Tio. Ang imaheng ang perpektong ina ay gumuho ng buo sa isang gabi. Ang mga paninira na balak niyang itukoy sa akin ay bumalik sa kanya, mas masakit at mas nakakahiya ng daan-daang beses. Kinabukasan ng umaga, pagkababa ko pa lang ng aking bag sa aking desk, nagring ang telepono sa opisina. Siya ang HR manager. Tinawag ako para makipakita agad. Masamang pakiramdam. Humiga ako ng malalim. Kinuha ang telepono at ang mga dokumento na inihanda ko at lumakat patungo sa elevator. Paglabas ko pa lang ng elevator sa administrative floor, narinig ko na ang pamilyar na tunog ng pag-iyak. Sa lobby, nakaupo si Aling Nena sa makintab na marble floor. Pinupunasan ang kanyang luha. Sa tabi niya ay si Ate Lisa na may malungkot na mukha. Ang mga receptionist at security guards ay nakatayo sa paligid. Naguguluhan kung paano ito haharapin.
Nang makita ako, agad na lumapit si Ate Lisa. Hinawakan ang aking manggas at sumigaw para marinig ng buong lobby. Celia, mamakaawa ako sa iyo. Kung galit ka sa amin, sige, saktan mo kami. Bakit mo inudyukan ang mga tao na siraan ako online? Si Mommy, nakasakit at nahimatay dahil sa pag-isip nito. Wala ka bang konsensya? Sumama rin si Aling Nena sa pag-ungol. Anak-anak ko, matanda na ako, nakatakda na ang buhay at kamatayan, bakit mo kami tinatalikuran, Celia? Lahat ng mata ay nakatiti sa akin. Napakunot ang nungay HR manager, ang mukha ay hindi nalulugod. Celia, anong nangyayari dito? Hindi ito lugar para sa away pamilya. Nakakaapekto ka sa imahengang kumpanya. Inalis ko ang kamay ni Ate Lisa, bahagyang pinapagan ang aking manggas na parang nakpakpak ng alikabo, at pagkatapos ay tumingin ng diretso sa HR manager. Ang aking boses ay kalmado at may kumpiyansa. Pasensya na po kung naistorbo ko po kayo at ang kumpanya, ngunit hindi po ganun ang nangyayari. Kinonekta ko ang aking telepono sa malaking TV screen sa lobby, kung saan karaniwang ipinapalabas ang advertising video ng kumpanya. Binuksan ko ang video ni Ate Lisa na namumura at dumura sa aming pinto nung isang araw. Pagkatapos ay ang video ni Aling Nena na napapanggap na may sakit sa ospital habang masarap na kumakain ng lomi. Sa huli binuksan ko ang larawan ng bank statement ng halaga ng pera na niloko ni Kuya Tonyo mula kay Mommy. Sabi ni Ate Lisa na siniraan ko siya. Itinuro ko ang screen, ang aking boses ay matalim. Ito po ang security camera na nag-record ng pagambala niya sa aming bahay sa hating gabi. At ito naman po ang aking biyenan na umiyak at nagsasabing may sakit ngunit sa katunayan ay malusok na malusok habang napapanggap para makakuha ng permula sa amin. Ang nga tunay na larawan at tuno na namumula sa malaking screen ay napatahimik sa buong labi. Ang mabastos na mura ni Ate Lisa ay umaling-awngaw sa eleganteng espasyo ng gusali ng opisina na kabaliktaran ng kawawang mukha na sinusubukan niyang ipakita. Ang mukha ni Ate Lisa ay naging pula at pagkatapos ay asul. Umatras siya, nautal na hindi makapagsalita. Natahimik si Aling Nena nang makita ang matibay na ebidensya, mabilis na tumalikod, umiiwas sa mausi sa natingin ng lahat. Nang HR manager, isang modernong at matalinong babae, matapos mapanood ang lahat ay tumanggo ng may pag-unawa. Humarap siya sa security. Ang kanyang boses ay seryoso. Paalisin niyo po ang 2 taong ito mula sa gusali ngayon na. Kung patuloy silang manggugulo sa aking empleyado, tawagan niyo po ang pulis para sa paglabag sa pampublikong kaayusan. Agad na lumapit ang security at determinado silang pinaalis sina Aling Nena at Ate Lisa. Nakayuko ang mukha ni Ate Lisa, hawa ang kamay ng kanyang biyena na naguguluhan at malungkot na lumabas sa pinto. Hindi naglakaslop na lumingon. Kinagabihan, sinundo ako ni Ben mula sa trabaho ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi siya sumakay ngang motorsiklo kundi ngang taksi. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit ang kanyang mata ay nagpapakita ngang kakaibang kapayapaan. Binigyan niya akong isang makapal na folder. Sa labas ay nakalimbek ang logo ngang isang kilalang law firm. Nagtatrabaho ako sa abogado buong hapon. Sabi ni Ben habang nasa kotse kami pauwi. Hindi ko nahahayaan na guluhin pa nila ang ating buhay at sirain ang karangalan mo. Naubos na ang aking pasensya. Pagdating sa bahay, binuksan ni Ben ang folder para ipakita sa akin. Ito ay isang formal na legal na dokumento na napapabatid ng pahinto sa ilegal na gawain. Dito, inilista ng abogado ang lahat ng gawain ni na Kuya Tonyo at Aling Nena mula sa pagambala sa pribadong buhay, paninira, paglapastangan sa, karangalan sa social media, at sa lugar ng trabaho, hanggang sa mga gawaing nakpapahiwating ng pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian na may kaugnayan sa mautang ni Aling Nena. Lalo na binigyang diin ng dokumento ang promissory note na 300,000 pesos na may pekeng pirma ni Ben. Malinaw na sinuri ng abogado na kung idudulok ang kasong ito sa mga autoridad, maaring harapin ni Kuya Tonyo ang parusa ng pagkakulong para sa pandaraya
at pagpapalsipika ng mga dokumento. Bukas ang umaga, ihahatid ng isang process server ang dokumentong ito kina Kuya Tonyo at Ate Lisa at magpapadala rin ng kopya sa barangay kung saan sila nakatira para maging ebidensya. Ipinaliwanag ni Ben, dahan-dahang pinindot ang papel gamit ang kanyang daliri. Ito ang huling babala. Kung maglakas lupa silang lumapit sa iyo o magpakalat ng sismis, agad tayong magsasampang ang kaso ng walang mediation. Tiningnan ko ang aking asawa at naramdaman ko ang paggalang sa aking puso. Si Ben, ang lalaking dating tahimik sa loob ng 3 segundo sa ospital, ang lalaking dating mahina na hinahayaan ang kanyang ina at kuya na mangibabaw, ngayon ay tunay na nagmature. Hindi siya gumamit ng suntok o bastos na salita bilang tugon. Ginamit niya ang batas, ang pinakasibilisado at nakakatakot na sandata laban sa mga taong walang alam ngunit sakim. Kinabukasan narinig ko ang balita mula sa isang kakilala sa lumang apartment complex. Nang matanggap nila ang dokumento mula sa isang process server na nakasuot ng uniforme, namutla ang mukha ni Kuya Tonyo. Nanginginig siyang hawak ang papel. Ang kanyang nga mata ay nakatitig sa linyang criminal liability. Si Ate Lisa ay natakot ng husto na hindi na siya naglakas loob na magsalita ng malakas. Mabilis niyang isinara ang pinto. Pinatay ang ilaw na parang natatakot na darating ang pulis anumang oras. Ang katatagan at kaalaman ni Ben sa batas ay lumihang isang invisible golden fillet na humipit sa pagiging agresibo ng pamilya ng kanyang kuya. Nagsimula silang maunawaan na hindi na kami mga inosenteng tupa na maring katayin kahit kailan nila gusto. Mayroon na kaming makuko at handa kaming ipatanggol ang aming mali na kaligayahan. Matapos ang babala sa pamamagitan ng legal na dokumento, nanahimik ang pamilya ni na Kuya Tonyo sa loob ng halos 1 buwan. Ang kapayapaan na ito ay nabigay sa aking ang saya at pag-alala, na parang naglalakat sa manipis na yelo, hindi alam kung kailan ito babaksa. Isang habi ng weekend, pagkatapos naming kumain, biglang tuminok ang doorbell ng aming bahay. Sa screen ng kamera, nakita ko si Kuya Tonyo na nakatayo doon. Iba sa kanyang dating pagiging agresibo, ngayon ay nakasuot siya ng mayos na damit, nakasabit ang polo shirt, may hawa na pulang imbitasyon. Binuksan ni Ben ang pinto, ngunit hindi niya pinapasok ang kanyang kuya sa bahay kundi tumayo siya sa hagdanan. Ngumiti si Kuya Tonyo ng pilit, inabot ang imbitasyon gamit ang 2 kamay, ang kanyang ugali ay kakaibang mapagpakumbaba. Ben, Celia, sa weekend na ito ay ang 70 kaarawan ni Mommy. Sabi ni Mommy na kailangan niyo mismong imbitahan kayo. Kinuha ni Ben ang imbitasyon at binaliktad ito. Ito ay isang mamahaling imbitasyon na may gintong sulat. Sa loob ay malinaw na nakasad ang lokasyon na Elegant Affairs Restaurant. Isang magandang lugar na naghuhost ng mga kasalan sa lungsod. Nagpatuloy si Kuya Tonyo, sinusubukang magpakita ng sinseridad. Sabi ni Mommy na kalimutan na ang nakaraan. Matanda na siya at hindi na magtatagal ang buhay niya. Sa pagkataong ito, gusto niyang maging engrande ang selebrasyon para maging may pagmalaki sa mga kamaanak at para na rin muling pag-isahin ang pamilya. Sana ay igalang niyo si Mommy at dumalo kayo. Nakatayo ako sa likod nga aking asawa. Tiningnan ang kanyang nga mata at nabasa ang pagpaplano sa likod nga pagpapakumbaba na iyon. Hindi sila nagsisisi, binabago lang nila ang kanilang taktika, hindi gumana ang damdamin, hindi gumana ang sismis. Ngayon, ginagamit nila ang pressure ng publiko at ang pagmamalaki sa pagiging masunurin upang isiksik kami sa isang mahirap na sitwasyon. Ngumisi si Ben, isang malamig ngunit puno ng pahiwatik na ngiti. Sige kuya, sabihin mo kay Mommy na pupunta kaming mag-asawa. Dahil kaarawan ni Mommy, tiyak na magdadala kami ng malaking regalo. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mamata ni Kuya Tonyo, mabilis na tumango at nagpaalam. Nang magsara ang pinto, nag-alala akong nagtanong sa aking asawa, alam mong bitak ito, bakit mo tinanggap? Pagdating doon, ipipilit na naman nila sa iyo na tanggapin si Mommy o humingi ng pra sa harap ng maraming tao.
Paano kung mangyari iyon? Ibinasa ni Ben ang imbitasyon sa mesa, humarap sa akin at pinakalma ako. Huwa kang maalala, mahal, gusto nilang mapakitang taong nang masayang pamilya para bulagin ang lahat. Tutulungan ko silang gumanap. Ngunit ang wakas ang dula ay ako ang susulat, hindi ang kanilang direktor. Sa kaarawan ni Aling Nena, abala ang Elegant Affairs Restaurant sa daming ang tao, ang buong pamilya mula sa magkabilang panig at maging ang mga kapitbahay mula sa lumang apartment complex ay naroon. Si Aling Nena ay nakasuot ng maroon na velvet dress, may suot na pekeng pearl necklace at nakaupo sa pangunahing upuan. Ang mukha ay nakniningning habang tinatanggap ang napakbati ng lahat. Nang pumasok kaming maasawa, biglang natahimik ang maingay na espasyo sa loob ng ilang segundo. Ang mamausisa at matalim na tingin ay nakatutok sa amin. Si Ate Liza ay nakikipagbalitan enerjiya mediana eniti. Nakaswat energy nakakabiyag nakataw dress at maziglang sumalubong sa amin. Ay Ben Celia, dumating na pala kayo. Naghihintay ang buong pamilya. Halika, rito kayo. Dinala niya kami sa mga eleganteng mesa sa gitna, kung saan nakaupo ang may mataas na posisyon ng mga tiyuhin at tiyahin at pagkatapos ay huminto sa isang mesa na nasa sulok. Ang posisyon na ito ay katabi ng pinto ng staff at ng pinto ng banyo. Ang air conditioning ay direktang humihip sa aming likod na nagdulot ng lamig. Ngayon, sobrang daming ang customer. Pakpasensihan niyo na kung dito muna kayo upo. Tahimik dito, madaling mag-usap. Gumiti si Ate Lisa ng pilit at pagkatapos ay mabilis na tumalikot, hindi naghintay sa aming reaksyon. Tumingin ako sa paligid ng mesa, lahat sila ay mga malalayong pinsan at ilang kamag-anak mula sa probinsya. Ang nga taong itinuturing na nasa lower table sa mga tradisyonal na pagtitipon. Malinaw na gusto nilang gamitin ang paraan na ito upang hamakin ang aming posisyon na nagpapahiwatig na kami ay mataong ibinasura. Nasimula na ang hapunan ng medyo matagal, nang miding tipsy na ang lahat, kinuha ni Aling Nena ang mikropono at umaya sa entablado. Umubos siya at sinimulan ang kanyang handang talumpati tungkol sa paghihirap ng pagpapalaki ng anak. At pagkatapos ay pumasok siya sa punto tulad ngang inaasahan namin. Matiyahin, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mata ay lumuluha habang nakatingin kay Ben. Ako ay matanda na at mahina. Wala na akong inaasahan kundi ang kapayapaan sa pagitan na aking maanak. Si Ben, ang aking anak, ay mahusay kumitangang, parangunit bata pa kaya hindi pa marunong magipon, at ang asawa niya ay maluho. Kaya ngayong araw, sa harap guwang pamilya, mayroon akong mungkahi. Huminto siya sandali upang makuha ang atensyon at pagkatapos ay malakas na idineklara. Simula ngayong buwan, gusto ko na ibigay ni Ben ang kanyang ATM card sa Kuya Tonyo at Ate Lisa para sila ang maghawak. Si Kuya Tonyo ay matatag sa negosyo. Tutulungan niya ang kanyang kapatid na mag-ipon. Pagkatapos, magagamit niya para sa kanyang nga anak at para na rin sa akin. Ganun, parehong panalo. Magtulungan ang mga makakapatid. Nakagulo ang buong audience. May tumangon na pinupuri ang kanyang foresight. May bumulong na may pag-alala. Nakaupo sina Ate Lisa at Kuya Tonyo sa pangunahing mesa at sinubukang itago ang kanilang mapalinlang na ngiti. Ang kanilang mga mata ay naknining na parang gutom ng mga lobo, naghihintay na kusanglop na mag-alay ng karne, ang inosenteng tupa. Dahan-dahang pinisil ni Ben ang likod ng aking kamay. Sinunyasan akong manatiling kalmado. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit jacket at pagkatapos ay dahan-dahang lumakat sa entablado. Nang makita iyon, mabilis na inabot ni Kuya Tonyo ang mikropono sa kanyang kapatid. Akala niya ay magsasalita si Ben ngang, pasasalamat at tatanggapin ang kahilingan ngang kanyang ina. Kinuha ni Ben ang mikropono at tiningnan ang mga mukha na naghihintay sa ibaba. Hindi siya natatakot o naguguluhan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsang jacket ang isang ampat na papel na nakatiklop sa apat at isang makapal na sobre. Mahal na mga lolo at lola.
matiyahin at tiyuhin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ben, malalim ngunit matalim sa malakas na sound system. Ngayon ang 70 karawan ni Mommy. Nawai makaroon kayo ngang mahabang buhay at walang hanggang kaligayahan. Tungkol sa mungkahi ni Mommy, mayroon akong ilang salita na nais sabihin. Binuksan niya ang papel at binasa ng malinaw. Ito po ang kasunduan tungkol sa obligasyon ng suporta na ipinagawa ko sa abogado batay sa batas ng pamilya. Ayon sa batas at batay sa aking aktwal na kita, may obligasyon akong suportahan si Mommy ngang 3,000 pesos kada buwan. Ganap na natahimik ang buong audience. Nagulat si Aling Nena. Sina Kuya Tonyo at Ate Lisa ay namutla ang mukha. Nagpatuloy si Ben nang walang pinayagang sumingit. Tungkol naman sa pagbibigay ngang aking ATM card sa Kuya Tonyo at Ate Lisa, pasensya na po, hindi ko po iyan magagawa. Dahil ang 300,000 pesos na utang ni Kuya Tonyo na may mataas na interest na pinirmahan niya gamit ang peking pirma ko ay hindi pa nababayaran. Natatakot po ako na kapa na bigay pa ako ng pra. Hindi ko na po alam kung kailan ko ito mababawi. Ang salita ni Ben ay parang isang bomba na sumabok sa gitna ng piging. Ang bulungan ay sumiklap ng matindi. Napakunot ang nunga matatanda at tiningnan si Kuya Tonyo nang may pagdududa. Inilagay ni Ben ang sobre at ang papel sa pangunahing mesa sa harap mismo ni Aling Nena. Sa sobreng ito ay ang 3,000 pesos na suporta para sa unang buwan. Mula ngayon, magta-transfer akong eksaktong halaga sa eksaktong araw. Hindi kukulang ng 1 sentimo ngunit hindi rin sa sobrang ang 1 kusing. Ipinapahayag ko na ako at ang pamilya ni Kuya Tonyo ay putol na ang lahat na relasyon sa pananalapi. Ang may utang ay mababayad, ang gumawa ay mananagot. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Ben ang mikropono, yumuko sa lahat at pagkatapos ay lumakat diretso sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila ako patayo. Uwi na tayo, mahal. Lumabas kami ng restoran sa matinding pakabigla ng buong pamilya. Sa likod ko, narinig ko ang matinding sigaw ni Aling Nena. Walang hiya ka. Pinahiya mo ako. Bumalik ka rito. Ngunit hindi lumingon si Ben. Ang kanyang tuwid na likod ay nagpakitangang isang gaan na paglaya. Opisyal na naming pinutol ang hindi nakikitang tanikala na nagbibigkis sa amin sa nakakalason na pamilyang iyon sa pinaka-profesional at sibilisadong paraan. Matapos ang magulong kaarawan na iyon, ang aming pinansyal na tulong ay ganap na naputol. Ang pamilya ni na Kuya Tonyo ay parang isang barko na may butas sa gitna ng dagat. Mabilis na pumapasok ang tubig at wala silang magawa. Pagkalipas ang 3 araw, dumating ang masamang balita. Opisyal na bumaksak ang Global Wealth Investment. Hindi na ma-access ang website. Sarado ang opisina ang kumpanya. At nawala ang direktor. Daan-daang matatanda, kabilang si Aling Nena, at ang mga subordinate investor ni Kuya Tonyo ay nawala ng lahat ng naipon nilang para sa buong buhay nila. Ngunit hindi pa nagtatapos ang trahedya. Ang malon siya na pinakautangan ni Kuya Tonyo para ilagay sa pekang investment ay nagsimulang maganap sa kanila sa bahay. Nag-spray sila ng pintura at naghagis ng bagong sa pinto. Naglagay ng mga poster ng utang sa buong apartment complex. Nawalan si Kuya Tonyo ng trabaho bilang promotor at hinahanap-hanap pa ng nga nagpapautang, kaya kailangan niyang magtago na parang daga. Sa kanyang paghihirap, balasan na ni Ate Lisa na ibenta ang kanyang maalahas na ginto at pila na matagal na niyang iniipon para sa kanilang gastusin at bayaran ang utang. Ngunit nang buksan niya ang mini-safe sa kanyang silid-tulugan, nagulat siya. Walang laman ang safe. Lumalabas na lihim na kinuha ni Kuya Tonyo ang lahat ng ginto noong 1 linggo para ilagay sa huling sugal sa paasang makabawi. Ngunit habang mas sinusubukan niyang makabawi, mas natatalo siya. Isang gulo ang sumilap sa makipot na sala. Sa harap ni Aling Nena, narinig ko sa mga kapitbahay na kinuwento, sumugot si Ate Lisa at kinakalmot ang kanyang asawa na parang balinayok, sumisiga ng diborsyo. Si Kuya Tonyo, sa kanyang kalasingan at desperasyon,
ay sinampal ang kanyang asawa na bumaksa sa sulok dingding. Nang makita ni Aling Nena na sinasaktan ng kanyang anak ang kanyang manugang, agad siyang sumugot para pigilan. Tamo na, maanak ko, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag na kayong mag-awe. Pagtawanan lang tayo ng mga tao. Ngunit sa kanyang galit, malakas na itinula ni Kuya Tonyo ang kanyang ina na bumaksak sa gilid ng mesa. Itinuro niya ang kanyang daliri sa kanyang ina at sumigaw ng punong galit. Lahat ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Masyado mong pinapaboran si Ben kaya siya ang nangunguna sa akin. Dahil sa iyo. Hindi mo siya napilit na magbigay ngang pera kaya nakaganyan ang pamilya natin. Ikaw ang malas sa bahay na ito. Nakahiga si Aling Nena sa sahi. Pisikal na nasasaktan ngunit mas malaki ang sakit sa kanyang puso ng libong beses. Ang panganay na anak na pinakamamahal niya, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, oras, at pera para sa kanya. Ngayon, ibinubunton niya ang lahat ng kasalanan sa kanya nang siya ay nakakaproblema. Ang ideal family na palagi niyang ipinamamalaki sa lahat, ngayon ay isa na lamang tamba ngang abungang kasakiman at panlilinlang. Ang lumang apartment building kung saan nakatira si Aling Nena ay ang tanging ari-arian na may halaga na natitira matapos ang bagyo ngang gautang ng panganay na anak. Iyon ang lugar kung saan nakalagay ang altang nga ninuno at ang nga alaala nga aking biyenan. Ngunit para sa isang taong nasa dulo ng pagtitiis tulad ni Kuya Tonyo, ang nga alaala o moralidad ay hindi maaring kainin. Narinig ko sa mga kapitbahay na kinukwento, nitong nga nakaraang araw ay madalas siyang nagdadala ng mga estranghero sa bahay upang tingnan at sukatin. Kausap niya si Aling Nena tungkol sa isang pangarap na senaryo. Ibenta ang barong-barong na ito para makipon ng pera para bumili ng isang villa sa Tagaytay. Sariwa ang hangin, may hardin para sa kanya para magtanim ng gulay at mag-alaga ng manok. Si Aling Nena, isang babae na buong buhay niya, ay namuhay sa pagmamalaki. Nang marinig ang salitang villa, ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, nakita na niya ang kanyang sarili na umiinom ng saa sa hardin. Kumukuha ng litrato at ipinopost sa social media para ipakita sa akin ang bunsong manugang na walang galang. Hindi niya alam na ang villa na iyon ay isang drawing lang at ang perang pinabentahan ng bahay ay para sa kaligtasan ng kanyang mahal na anak na lalaki na pinabantaan ng nga loan shark na puputulan ng kamay. Ngunit mayroong isang legal na balakid na hindi kayang lampasan ni Kuya Tonyo. Ang bahay na iyon ay isang hindi panahati na mana. Namatay ang aking biyenan ng walang iniwang testamento, kaya ayon sa batas, ang bahay ay pag-ari ni na Aling Nena, Kuya Tonyo, at Ben. Upang maibenta ito, kailangan ng pirma ng 3 tao. Alam ni Kuya Tonyo na hinding-hindi papaya si Ben na ibenta ang lugar ng pag-alay sa kanyang ama para bayaran ang utang sa sugal. Kaya pinili niya ang pinakamapanganib na paraan, ang pagpapalsipika ng dokumento sa pamamagitan nege isang madilim na koneksyon sa mundo nege-gege. Lunsak, umarkile si Kuya Tonyo, nege isang tao para palsipikahin. Nag-isang full power of attorney at isang dokumento nege pagtanggi sa mana sa pangalan ni Ben na may pulang selyo. Ang pirma ay pininturahan ng maingat upang magmukhang eksaktong tulad ng pirma ng aking asawa. Ang kanyang plano ay linlangin si Aling Nena na pumirma sa kontratangang pagbebenta, pagkatapos ay mabilis na ilipat ang titulo, kunin ang pera, at tumakas bago pa kami makatuklas. Miyerkules ang umaga, suot ang kanyang lumang suit. Umarkila si Kuya Tonyo ang isang makintap na kotse upang sunduin si Aling Nena at pumirma ang dokumento para sa villa. Nakasuot si Aling Nena ngang kanyang pinakamagandang damit, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang bag, ang kanyang bibig ay hindi masara sa ngiti. Akala niya ngayong araw ay magbabago ang kanyang buhay ngunit hindi niya alam na pinipirmahan niya ang death warrant ng kanyang sariling bahay. Ngunit ang matangang hustisya ay malawak at walang sinuman ang makatakas. Nakalimutan ni Kuya Tonyo ang isang pangunahing bagay. Si Ben ay nagtatrabaho,
sa isang industriya na malapit na naugnay sa banking at real estate. Isang kaibigan na nagtatrabaho sa notary office ng distrito nang makita ang dokumento na may pangalang Ben Garcia na may kakaibang pirma ay lihim na nagpadala ng babala sa aking asawa. Nang matanggap ang mensahe, nagulat si Ben habang nasa meeting. Ang kanyang mukha ay namutla. Tinawagan niya ako. Ang kanyang boses ay nagmamadali ngunit puno ni determinasyon. Ihanda mo ang iyong ID, susunduin kita agad. Kailangan nating pumunta sa notary office ngayon na. Akala ni Kuya Tonyo, ibabenta niya ang bahay ni Daddy. Ang notary office 5 ay matatakpuan sa isang abalang kalye. Abala sa paglabas maso ang matao. Pagpasok namin ni Ben sa lobby. Agad naming nakita sina Kuya Tonyo at Aling Nena na nakaupo sa desk ng notary public. Sa tapat nila ay isang maasawang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng damit, marahil ang bibili ng bahay, at isang kakaibang lalaki na mukhang siga. Marahil ay isang promotor o loan shark na kasama para magbantay. Sa mesa ay nakabukas ang makapal na folder ngang mga dokumento. Hawak ni Aling Nena ang ballpen, nangingini ang kanyang kamay sa pagkabigla, handa ng pumirma sa linya ng nabebenta. Nakatayo sa tabi si Kuya Tonyo. Pawis na pawis kahit malamig ang aircon sa silid. Ang kanyang mata ay naghahanap ng pag-alala. Teka lang, ang matalim na sigaw ni Ben ay napakagulat sa buong silid. Nagulat si Aling Nena at nahulog ang ballpen sa mesa. Nang makita kami, namutla ang mukha ni Kuya Tonyo. Ang kanyang kamay ay nanginginik at muntik nang may buhos ang basong tubig. Mabilis na lumakat si Ben sa notary table. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina, hindi niya tiningnan ang kanyang kuya, kundi tiningnan ng diretso ang notary public na may hawak na selyo. Malakas niyang inilagay ang kanyang ID sa mesa. Ako po si Ben Garcia, kasama po ako sa nakmamay-ari ng bahay na ito. Hindi ko kailanman pinirmahan ang anumang power of attorney o dokumento ngang pagtanggis sa ari-arian. Lahat ng dokumento na may pangalan ko sa folder na ito ay peke. Nagkatinginan ang mag-asawang bibili ng bahay at pagkatapos ay tiningnan si Kuya Tonyo ng may pagdududa. Napakunot ang nungang asawa at nagtanong, anong nangyayari dito? Sabi ni Kuya Tonyo, pumaya na ang kanyang kapatid at nasa ibang bansa kaya may power of attorney. Humarap si Ben sa kanyang kuya. Ang kanyang gamata ngayon ay wala ng pagalang o sakit. Tanging matinding pagama sa isang kriminal. Matigas niyang sinabi, Kuya Tonyo, napakalakas ng loop mo. Naglakas loop kang palsipikahin ang aking pirma para linlangin ako at ibenta ang mana. Alam mo ba kung gaano katagal ang parusa sa pandaraya at pagpapalsipikang selyo at dokumento ng ahensya o organisasyon? Nanginginig si Kuya Tonyo, nautal na hindi makapagsalita. Ben, dahan-dahan ka lang. Pag-usapan natin ito sa bahay. Walang sa bahay na mangyayari. Sumigaw si Ben. Itinuro ang peking power of attorney na nakakalat sa mesa. Balak mong linlangin si Mommy? Linlangin ako para kumuha ng pera para sa sugal? Diba? Nasaan ang fila? O ang fila na ginuhit mo lang para lokohin si Mommy na pumirma? Nakapo si Aling Nena na parang estatwa. Malaki ang mga mata habang tinitingnan ang kanyang dalawang anak. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari o marahil ay tumanggi ang kanyang utak na tanggapin ang napakalupit na katotohanan na ito. Kinuha ng notary public ang power of attorney at muling sinuri ng maigi at pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Kuya Tonyo. Ang kanyang boses ay seryoso. Kuya Tonyo, pakipaliwanag po, kung peke ang dokumentong ito, kailangan kong gumawang report at tawagan ang pulis ngayon na. Nang marinig ang salitang pulis, ang siga na kasama ni Kuya Tonyo ay tahimik na umatras sa pinto at pagkatapos ay nawala. Ang mag-asawang bibili ng bahay ay mabilis ding kinuha ang kanilang down payment sa mesa. Umiling ng may pakabagot, sige na, may away sa ari-arian. Pagka ang mga dokumento, hindi kami maglakas loop na madamay. Paalam po, umalis sila
Iniwan si Kuya Tonyo na nag-isa sa pagitan ng katotohanan at ng batas. Ang perpektong plano ay nawalan ng parang bula sa isang iglap. Ang espasyo sa notary office ay parang nagyayelo. Nakatayo si Kuya Tonyo ron gusot na parang dahon ng saging pakatapos ng bagyo. Hindi siya naglakaslop na tingnan si Ben, at lalong hindi siya naglakaslop na tingnan ang kanyang ina. Dahan-dahang humarap si Aling Nena sa kanyang pinakamamahal na panganay na anak. Nanginginig ang kanyang galabi, ang kanyang boses ay nanginginig at namamaos na parang tunong ng hangin na dumadaan sa bitangang pinto. Tonyo, anak ko, niloko mo ba ako? Sabi mo ibebenta ang bahay para bumiling villa? Kasinungalingan ba iyon? Lumuhot si Kuya Tonyo sa paanan ng kanyang ina, ngunit hindi para humingi ng tawad kundi para humingi ng awa kay Ben. Ben, tulungan mo ako Ben, huwag kang masumbong sa pulis. Nagkamali ako. Pinabantaan ako nga loan shark na papatayin ako. Wala na akong mapuntahan. Ang kanyang pagtatapat ay parang huling saksak na tumagos sa puso ni Aling Nena. Ang tiwala, pag-asa, pagmamalaki, at ang bulak na pagmamahal ng ina na ibinigay niya. Sa kanya sa loop ng maraming taon, ay biglang gumuho. Napagtanto niya na hindi siya isang reyna na malapit ng maksaya kundi isang pawn lamang, isang kasangkapan para sa kanyang anak na lalaki na pagututan siya sa huling pagkakataon. Oh Diyos ko, Diyos ko! Sumigaw si Aling Nena ng may higbi. Niyakap niya ang kanyang kaliwang dibdib. Biglang nakbago ang kanyang mukha. Naging pula at pagkatapos ay asul. Ang kanyang bibig ay lumihis sa isang gilid. At ang kanyang laway ay tumulo ng hindi mapigilan. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kaliwang kamay upang ituro si Kuya Tonyo, ngunit bumaksak ang kanyang braso na parang walang buto. Ang kanyang buong katawan ay gumalaw-galaw at pagkatapos ay bumagsak sa malamig na tile floor. Mami, mami! Sigaw ko. Sumugot ako para tulungan siya ngunit huli na ang lahat. Nagulantang din si Ben at lumuhot upang suriin ang hiningang kanyang ina. Malakas siyang sumiga para sa emergency medical service. Bilisan niyo, inatake sa stroke si Mommy. Habang abala ang lahat sa pabibigay ng first aid kay Aling Nena, tumingala ako at hinanap si Kuya Tonyo, ngunit wala na siya sa lugar kung saan siya lumuhod. Sa gitna ng gulo, ang nagdulot ng trahedyang ito ay lihim na tumakas sa likod na pinto. Iniwan ang kanyang ina na nakahiga ng walang buhay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tumakas siya, tumakas sa responsibilidad, tumakas sa utang, at tumakas maging sa kanyang konsensya bilang isang tao. Ang imahe ng kanyang anino na lihim na nawala sa likod ng salamin na pinto ay nadulot sa akin ng matinding pagkasuklam, isang kapabayaan na hindi matatanggap. Mabilis na dumating ang ambulansya. Binuhat ni Ben ang kanyang ina sa stretcher. Tumakbo ako sa likod, hinawakan ang malami at matigas na kamay niya. Noong isang beses, nagpanggap siyang may sakit sa puso para magdrama, ngunit sa pagkakataong ito, totoo ang trahedya, totoo ang sakit, at totoo rin ang kalungkutan. Ang recovery room ay puno ngang amoy ngang medikal na alkohol at ang tunog ng makina na patuloy na bumubusina. Ang malamig na tunog na iyon ay napapahiwatig ng isang napakahinang buhay na pinapanatili. Nakahiga si Aling Nena doon, puno nga tubo. Nalampasan na ang pinaka-critical, na yuktongan stroke ngunit, ang mga naiwang epekto ay pagkalumpo sa kanang bahaging katawan at matinding pagkasira ng kakayahan sa pagsasalita. Sinabi ngang doktor na kailangan niya ngang mahabang panahon para makabawi ngunit, napakaliit ang posibilidad na makalakat ng normal. Mula sa isang malusok, matalas na babae na laging gustong kontrolin ang iba, ngayon ay nakahiga lamang siya. Ang lahat ng kanyang gawain ay nakadepende sa iba. Ako at si Ben ay nakatayo sa tabi ng ama. Tiningnan ni Ben ang kanyang ina. Ang kanyang mata ay puno ng lungkot ngunit walang luha na umagos. Marahil ay naubos na ang kanyang luha pagkatapos ng napakaraming pagkabigo sa pamilyang ito. Idinila ni Aling Nena ang kanyang nga mata nang makita kaming maasawa. Ang kanyang nga mata ay hindi na matalas o mayabang tulad ng dati kundi malabo, puno ng luha. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kaliwang kamay na natitira upang hanapin ang kamay ni Ben.
Nautal siyang nagsalita ng mahirap na mga salita mula sa kanyang paimpit na bibig. Nakamali ako, nagmamakawa ako. Tumulo ang kanyang luha. Dumaloy sa unan. Nabumasa sa kanyang kulay abo na buhok. Iyon ay maluhangang huling pagsisisi. Ang kahihiyan ng mapaktanto niya na ang anak na kanyang tinaboy ay siya lamang ang nanatili sa kanya sa oras ng panganib at ang anak na kanyang pinuri ay tumakas ng walang bakas. Hinawakan ni Ben ang payat na kamay ng kanyang ina, ngunit hindi niya mahigpit na hinawakan, ni hindi siya naksalita ngang walang laman na pampaluba-lup tulad ng okay lang mommy. Kalmado lang siyang sumagot, "Mommy, magpahinga na kayo." Sabi ng doktor, kailangan ni mommy ng pahinga. Humarap si Aling Nena sa akin, ang kanyang nga mata ay nagmamakaawa. Gusto niya ako magsalitang ng patawaran. Gusto niyang muling alagaan ko siya tulad ng dati, ngunit ang aking puso ay kalmado na parang patay na tubig. Lumapit ako, inayos ang kumot niya. Ang galaw ay malumanay ngunit malayo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at dahan-dahang sinabi, "Mommy, narinig ko po ang inyong pahingi ng tawad. Tinanggap ko po para gumaan ang loop ninyo at para makabawi kayo. Ngunit alam niyo po ba? Ang tubig na natapon ay hindi na mababawi. Ang sampal na iyon, ang mga mapanirang salita na iyon, ay pumatid sa pagmamahal ng ina at anak na pinagsikapan kong itatak sa lupngang maraming taon." Nagsimulang humikbi si Aling Nena, ang kanyang kamay ay nanginginig na gustong hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako ngang isang hakbang. Mula ngayon, ako at ang aking asawa ay magbibigay ng sapat na gamot at bayad sa ospital para kay mommy at kukuha kami ng pinakamahusay na tagapag-alaga. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang mga anak nang walang makakapagsabingang masama. Ngunit sa damdamin, pasensya na po, wala na po akong may bibigay. May bibigay lang po namin kay mommy ang pagalangang responsibilidad, hindi ang pagalangang puso. Ang aking masalita ay medyo malupit sa isang may sakit, ngunit ito ang katotohanan. Hindi ko nais na bigyan siya ngang maling pag-asa ngang isang pekang mainit na muling pagsasama. Ang aking pagpapatawad ay upang pakawalan ang galit, upang mabuhay ng payapa, hindi upang kalimutan ang sakit, upang patuloy na masaktan. Matapos ang stroke, maswerteng nabuhay si Aling Nena ngunit ang kanang bahagingang kanyang katawan ay ganap na lumpo. Ang mapersonal na gawain mula sa pagkain hanggang sa kalinisan ay kailangan ng tulong sa bawat detalye. Sinabi ng doktor na kung masigasik siyang mag-physical therapy, maari siyang makaupo sa wheelchair, ngunit ang pag-asang makalakat ng normal ay napakaliit. Ang problema ngayon ay kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Nagtago si Kuya Tonyo. Si Ate Lisa naman ay abala sa kanyang sariling problema. At kami ng aking asawa, matapos ang lahat ng nangyari, hindi namin siya maring dalhin sa bahay upang makita araw-araw sa pagpapanggap at pagkabagabag. Maraming inisip si Ben. Magdamag siyang nakaupo sa balkonahe, naubos ang kalahati ng isang pakete ng sigarilyo. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon na itinuturing kong pinakasibilisado at patas. Pumunta kami sa isang upscale na nursing home sa labas ng lungsod na tinatawag na 5-star hotel para sa mamatatanda. Malawak ang bakuran, maraming berdeng puno, may koi pond at malinis na puting sementadong landas. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng citronella essential oil, hindi ang matinding amoy ng ospital. Pinili ni Ben ang pinakamataas na serbisyo para kay mommy. Titira siya sa isang pribadong silid na kumpleto sa amenities tulad ng isang studio apartment, may malaking TV, refrigerator, 2-way na air conditioner, at lalo na may yirmidort, na CCTV para masubaybayan nege pamilya mula sa malayo. Ang buwanang bayad ay umaabot sa 15,000 pesos, isang malaking halaga. Ngunit handa kaming bayaran ito para sa aming kapayapaan ng isip. Sa araw na ipinasok siya sa nursing home, hindi umangal si Aling Nena o mas tumpak, wala na siyang karapatang umangal. Nakaupo sa isang bagong wheelchair, tiningnan niya ang marangyang silid at may bahagyang pakmamataas sa kanyang mamata. Ipinagayabang niya sa batang nurse na nag-ayos ang kanyang magamit.
Ang bunsong anak ko ay isang direktor. Abala siya sa maraming bagay kaya nagrenta siya ngang pinakamagandang lugar na ito para sa akin para makpahinga. Ngumiti ang nurse ng profesional at tumango. Opo, kayo po ang pinakamasaya. Mas masaya dito kaysa sa bahay. Kami po ang bahala sa lahat. Ngunit nang matapos ang nga pamamaraan at kami ni Ben ay alis na, nagsimula ng masira ang pekengkinang. Hinawakan ni Aling Nena ang manggas ni Ben, ang kanyang mahinang nga daliri ay nangingini. Kailan kayo bibisita sa akin? Dadalhin niyo ba ako sa bahay sa weekend para makipaglaro sa mga apo? Malumanay na inalis ni Ben ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malayo. Abala po ang aking trabaho, mommy. Mas maganda po dito, may mga doktor at nurse na mas mahusay na mag-alaga. Magpahinga lang po kayo. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo po sa nurse at magta-transfer akong pera. Tumalikot kami at umalis. Sa likod ko, narinig ko ang tawa niya. Hindi ang dating malakas na boses nga autoridad kundi isang mahina at nautal na tuno sa lalamunan ng isang matanda na inabandona sa gitna ng karangyaan. Ang automatikong salamin na pinto ay sumara na naghihiwalay sa dalawang mundo. Nasa kanya ang lahat ng material na ginhawa na dati niyang hinangat. Ngunit ang presyo ay ang kalungkutan na kumakain sa kanyang kaluluwa araw-araw. Habang sinisimulan ni Aling Nena ang kanyang nga araw bilang isang malungkot na VIP sa nursing home, ang bagyo ngang karma sa labas ay sinisira ang natitira sa pamilya ni na Kuya Tonyo. Ang batas ng karma sa buhay ay minsan darating ng huli ngunit hindi kailanman lumalampas ng sinuman. Lalo na ang nanahasik na napakaraming panlilinlang at kasakiman. Dumating sa amin ang balita tungkol kay Kuya Tonyo sa pamamagitan ng isang supwe na mula sa pulisya na ipinadala sa aming dating tirahan. Lumalabas na matapos tumakas mula sa tanggapan ng notaryo, hindi na siya naglakas loob na umuwi dahil sa takot sa mga loan shark. Nagtago siya sa mga murang boarding house at sa kanyang paghihirap ay gumawa ngang isang mapanganib na desisyon. Sumali siya sa isang malawakang online gambling ring sa pag-asang mabilis na makakabawi. Gunit ang suwat ay hindi kailanman gumati sa makasakam. Ang ring ay nabuwak. Nahuli si Kuya Tonyo sa mismong lugar ng sugal kasama ang mga evidence. Nahuli si Kuya Tonyo sa mismong lugar ng sugal kasama ang mga ebidensya. Dahil sa laking ang perang nasangkot at sa mga reklamo ng pandaraya na isinampa laban sa kanya nun, nahaharap siya sa mahabang taon ng pagkakakulong. Sa araw ng paglilitis, narinig naming griya na siya. Puti na ang buhok at ang nga mata ay blangko naghahanap nga. Kamag-anak sa korte, ngunit walang dumating maliban sa mga loan shark na naghihintay na kolektahin ang anumang matitira sa kanya. Tungkol naman kay Ate Lisa, ang kanyang trahedya ay hindi rin biro. Matapos arestuhin ang kanyang asawa, ang lumang apartment complex ni na Aling Nena ay tuluyang kinuhang gobyerno para ibayat sa mga utang at multa. Nawalan siya ng matitirhan. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang sariling pamilya sa probinsya, ngunit ang kanyang mga kapatid ay tumanggiring kupkupin siya. Nung marangya ka, hindi mo kami naalala? Ngayong baksa ka? Dito ka lalapit? Ang sabi raw sa kanya. Isang hapon habang umuulan, habang nakaupo ako sa isang cafe malapit sa aking opisina, biglang lumitaw si Ate Lisa sa harap ko. Wala na ang mamahaling silk dress. Suot niya ay isang lumang t-shirt at sinlas, basang-basang ulan. Ang kanyang mukha ay hulas na hulas, punong kulubot ng paalala. Celia, pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretso. Nagmamakaawa ako, kahit konting tulong lang para sa anak ko. Wala na kaming makain. Si Tio, may sakit. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko ang sampal sa ospital, ang mga paninirang ginawa niya sa akin sa internet, at ang pagmamalaki niya sa 800 pesos na bulala nun. Inilabas ko ang 500 pesos mula sa aking pitaka at inilapak sa mesa. Para ito sa gamot ni Tio, sabi ko sa malamig na tono. Huwa mo itong ituring na utang, at huwa mo na akong lalapitan muli. Ang pera ay kinikita ng pawis aluha, hindi ito napupulo lang. May kamayat pa ka.
Ate Lisa, matuto kang magtrabaho ng tapat. Umalis ako sa cafe nang hindi lumilingon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatakda ng hangganan. Hindi ko nahahayaang pasukin muli ngang lason nila ang buhay ko. Pakalipas ng ilang buwan, dumating ang pinakamahalagang biyaya sa amin ni Ben. Matapos ang 5 taon eng paghihintay at pagtitiisam nga masasamang salita na bao ako na buntis ako. Nang isilang ko si Baby Bon, tila tuluyang nagliwanag ang aming tahanan. Nabalitaan ni Aling Nene sa nursing home ang tungkol sa sanggol. Isang gabi, tumawa siya kay Ben sa pamamagitan ng video call ng nurse. Ben, anak, nautal niyang sabi, ang kalahating ang kanyang mukha ay nakalaylay pa rin dahil sa stroke. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong makita ang apo ko. Ipinapangako ko, magiging mabait na ako. Ako na ang maghahalaga sa kanya habang nagtatrabaho kayo. Tiningnan ni Ben ang kanyang ina sa screen. Pagkatapos ay tiningnan niya ako habang karga-karga ko ang aming anak. Nakita ko ang pagdadalawang isip sa kanyang mata, ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Mama, malumanay na sabi ni Ben. Masaya kami na nalaman niyo ang balita. Ngunit gaya ng napakasunduan, mananatili kayo riyan sa nursing home. Mas maalagaan kayo ng mga profesional doon. Bibisitahin namin kayo kapag malaki na ang bata, ngunit ang bahay namin ay mananatiling para sa aming maliit na pamilya lamang. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa paligid ng kaguluhan at samangang loob. Umiyak si Aling Nena, ngunit wala na siyang nagawa. Alam niya sa kanyang loob na siya mismo ang sumira sa tulay na dapat sana ay mag-ugnay sa kanyang apo. Lumipas ang 2 taon. Ngayon, nakaupo ako sa brandengang aming bagong bahay sa isang tahimik na subdivision. Nanalo ang aking architectural firm ngang isang malaking parangal para sa green housing project sa Baguio. Si Ben naman ay na-promote bilang manager sa kanyang bangko. Sa gabi ngang bagong taon, habang pinapanot namin ang paputok mula sa aming hardin, tumawag muli ang nursing home. Ipinakita ngang nurse si Aling Nena na mag-isang kumakain ng kanyang medianoche sa loob ng kanyang marangyang silid. Mayroon siyang 10,000 pesos na aguinaldo mula kay Ben sa kanyang bedside table. Unit wala siyang makausap. Happy New Year po, Mama! Bati namin ni Ben bago namin ibaba ang tawa upang asikasuhin si Baby Bon na naglalaro sa damuhan. Tumingin ako sa langit. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabayad. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa ganda ng bulakla, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng loob na piliin ang sarili laban sa mga taong gustong sumira sa iyo. Sa wakas, malaya na kami, malaya na ako,